Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 381 hanggang 390. Kabanata 381, ang biglang halik sa lungguhit isa. Parang naninikip ang hangin. Ang paniniwala ng bawat isa ay tuluyang nabaligtad. Ang isa ay isang hamak na hayagang tinanggihan ang kanyang dating kasintahan, at ang isa ay si Keller Radcliffe, isang Diyosa-level na figure mula sa Gonzales City. Ang dalawang taong ito ay hindi maaaring konektado sa anumang paraan. Pero ngayon, naging mag-asawa na sila. Naiintindihan ko. Malamig na tumikim si Brancock, habang nakatingin kay Keller Radcliffe. Miss Radcliffe, taos-puso ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi mo kailangang pumili ng ganyang hamak bilang panangga dahil lang sa tinanggihan mo ako. Siya subconsciously naniniwala na ito ay ang kanyang sariling mga salita at mga aksyon na nakapukaw Keller Radcliffe, at na siya ay pinili upang maging sa Amos Davenport sa kabila. Bukod doon, wala siyang mahanap na ibang dahilan para ipaliwanag kung bakit tatanggapin ng karaniwang makatuwirang Keller Radcliffe ang hamak na ito sa publiko. Sa sandaling pinag-isipan niya ito, hindi na nagulat si Brancock. Ito ay nasa loob ng mga hangganan ng dahilan, ngunit lampas sa kanyang inaasahan. Upang putulin ang kanyang sariling mga iniisip, siya ay talagang kasama ng isang hamak. Bagaman ito ay isang kalasag lamang, para kay Brancock, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa kanyang kadalisayan sa pag-iisip, hindi pa rin ito katanggap-tanggap. Hindi niya kayang tiisin si Keller Radcliffe na may kasamang ibang lalaki, kahit sa pangalan. Wala pa ako. Tiningnan ni Keller Radcliffe si Brancock na may magalang na ngiti. Alam ko ang intensyon niyang Master Cook, at ngayon ay malinaw kung sasabihin sa iyo, ang lalaking gusto ko ay narito sa harapan ko. Panay ang tingin nito, at kung hindi dahil sa paghula ni Brancock sa dahilan, halos maniwala ito sa kanya. Hehe, President Radcliffe, willing ka bang ibaba ang sarili mo at sirain ang reputasyon mo para dito? Ngayon, sa harap ng lahat ng nandito, tatanungin kita ng isa pang beses. Nawala ang kaninang ngiti sa mukha ni Brancock at seryoso siyang nagsalita, basta willing ka na maging babae ko, sinisigurado kong walang makakaabala sa Radcliffe Group. At saka, sa loob ng isang buwan, bubuhayin ko ang Radcliffe Group mula sa kamatayan. Napakaraming tao dito, lahat ay malinaw na nakikinig, gusto ko lang ng isang pangako mula sa iyo, ang maging babae ko. Sabi ni Brancock, sa napakalalaking paraan. Dahil sa kanyang deklarasyon, medyo humanga si Itay Huntington, na kanina patahimik. Oras na para maging tahasan, at iwasan ang mga palihim na panloloko. Sa tingin ko nagkakamali ka. Sa pagharap sa napakalakas na pag-amin, umiling si Keller Radcliffe at sinabing, gagawin ko ang lahat para iligtas ang Radcliffe Group, at kung talagang malugi ito sa huli, gagawin ko ang lahat. Handa akong tanggapin ang mga kahihinatnan. Bumaling siya kay Julius Reed, pumayag akong makasama siya, gaya ng sinabi ko noon. Siya ay isang bukas at matuwid na tao, isang ginoo ng integridad. Miss Radcliffe, hindi mo na kailangang. Habang nanunuya si Brancock, biglang niyakap ni Keller Radcliffe si Julius Reed at marahan siyang hinalikan sa labi. Nilunok ni Brancock ang mga salitang nasa kalahati na niyang sinasabi. Nakatayo siya sa kinatatayuan, pakiramdam niya ay umiikot ang mundo sa kanya. Si Itay Huntington, na pinakamalapit sa mag-asawa, ay parehong nabigla nang makita niya si Keller Radcliffe na mapusok na hinahalikan si Julius Reed. Kilala bilang ang nakamamatay na balo, nalampasan niya ang hindi mabilang na mga bagyo, kahit na madalas na sinaktan ng kamatayan. Ngunit ngayon, nakita niya ang sitwasyon na lubos na hindi kapanipaniwala sa unang pagkakataon. Ganap at lubos na hindi kapanipaniwala. Talagang hinalikan ni Keller Radcliffe si Julius Reed, hindi ito peke. Hindi ito maaaring maging mas totoo. Nakaawang ang bibig ng mga mayamang tagapagmana sa party, pidyo hininga habang hawak ang mga baso ng alak.
Ngayon pa lang ay hindi sila makapaniwala na ang palaging malamig na si Kela Radcliffe ang magkukusa na humalik sa isang lalaki. At tulad ng isang kabuoang scumbag sana, halos madurog ang kanilang mga puso. Bakit kayang manalo ng pabor ng isang dilag ang gayong hamak, samantalang hindi man lang sila makatingin kay Kela Radcliffe? Nakaramdam si Bran Cook ng spasmodic pain sa kanyang dibdib, umatras siya at sumando sa dingding, magkasalubong ang kilay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaranas siya ng pagkatalo. Kawalang interes, galit, at puot, lahat ay pinaghandaan niya, maging ang mga bulaklak sa kamay ni Kela Radcliffe ay inilaan bilang kasangkapan sa kanyang pagtatapat. Ngunit ngayon, ang lahat ay nakatutok sa paggawa ng mga damit pangkasal para sa iba. Naiwan siya sa wala, nasayang lahat ng effort niya. Nakita niya ang kanyang sarili na katawa-tawa, iniisip pa rin na gusto ni Kela Radcliffe ng isang kalasag. Ayon sa pangunawa ng lahat kay President Radcliffe, ang isang kalasag ay hindi nararapat sa halik na iyon. Ibig sabihin, totoo ang lahat. Sa pinakamalaking sorpresa, ay ang taong sangkot, si Julius Reed. 3 taon, halos 4 na ngayon. Ang pinaka-close nila ay magka-holding hands. At ngayon, ang unang halik ni Kela Radcliffe. Si Julius Reed ay nakaramdam ng isang rush ng mga hormone, na hindi nakakahiya para sa isang freak na nabuhay ng 10,000 taon. Sinubukan niyang sumagot, at agad na lumayo si Kela Radcliffe sa kanyang labi, namumula ang kanyang kutis, may bahid ng hinanakit ang kanyang mga mata. Mag-uusap tayo pagbalik natin. Halos hindi marinig ang boses ni Kela Radcliffe, na sinamahan pa ng namumula niyang pisngi, sabi nito sa lahat. Seryoso siya, natalo ka, Bran Cook. Pinalakpakan ni Itay Huntington ang kanyang mga kamay, nakangiti kay Julius Reed, minamaliit ka ni sister. Ngunit mag-ingat ka kay Miss Radcliffe, bigla kong napagtanto na nagustuhan ko rin ang isang haltak. Baka isang araw ay nag-o-overtime ka, at ako ay palihim na pumasok sa iyong bahay at matikman ang haltak na ito. Gumapang ang kanyang mga labi sa isang mapang-akit ng ngiti. You're welcome to try, pero tiwala akong hindi siya magugustuhan mo. Sino ang magpapalit ng mga delicacy sa street food? Walang kagalang-galang na sagot ni Kela Radcliffe. Ang lahat ay natatakot kay Itay Huntington, hindi sa kanya. Si Julius Reed ang kanyang asawa, at kung sino mang babae ang manggahas na akitin siya, ang may-ari, ay tiyak na hindi magiging magalang. Hey, tignan natin yan. Napataas ang isang kilay ni Itay Huntington, biglang naging competitive kay Kela Radcliffe. Ang palitan na ito ay isang sagupaan ng mga Titans, dahil direktang inihalin tulad ni Kela Radcliffe si Itay Huntington sa street food, na isang insulto. Isang walang kwentang insulto. Sa harap ng napakaraming tao, hindi kukulanggan. At ang hamon ni Itay Huntington ay isang direktang deklarasyon ng digmaan laban kay Kela Radcliffe, isang digmaang isinagawa ng mga pamamaraan ng kababaihan. Kahit kailan, hindi natakot si Kela Radcliffe. Lahat ay nagpipigil ng hininga, hindi ng ahas na magsalita. Napakaraming malalaking kaganapan ang pagtitipon na ito para sa isang gabi. Dahil may boyfriend na ngayon si Miss Radcliffe, hindi ko na kailangang mag-isip pa. Si Bran Cook, na laging namumukod tangi sa mga lalaki, ay inayos ang kanyang emosyon sa loob lamang ng ilang minuto. Napagpasyahan kong kunin ang Radcliffe Group, at susuportahan din ako ng mga kapatid dito. Dahil nandito si President Radcliffe, mas mabuting maging handa ka. Tumingin siya kay Kela Radcliffe, ang kalabuan sa kanyang mga mata ay napalitan ng killing intent. Sa loob ng 1 linggo, gagawin kong bangkarota ang Radcliffe Group, at kung hindi ko magawa sa loob ng 7 araw, luluhod ako at mag-aalok sa iyo ng toast dito mismo sa club na ito. Sa sandaling sinabi niya ito, wala nang babalikan. Sa lakas at koneksyon ni Bran Cook sa kasalukuyan, ang pagsasagawa nito ay kasing dali ng pagpihit ng kanyang kamay. Ang iba na nag-aalangan pa ay maaari nang sumali ng walang pag-aalala. Inaasahan ko ito. Walang takot na hinarap ni Kela Radcliffe ang titig ni Bran Cook. Talagang may espiritu ka. Tumanggo si Bran Cook bilang pagsang-ayon, kung gayon, tingnan natin. Magaling. Aalis na ako. Hinawakan ni Kela Radcliffe si Julius Reed sa kamay, patungo sa labasan. Teka lang, may inimbitahan akong pangunahing panauhin ngayon. Gusto ba ni Miss Radcliffe na marinig kung paano ko planong kunin ang kumpanya mo?
Malamig na sabi ni Brancock mula sa likuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 382-382 Kabanata Mga taktika ni Brancock sa lungguhit isa. Isang marangal na panauhin. Tumaas ang isang kilay ni Itay Huntington at nagtanong, paanong wala akong kilala tungkol sa sino mang natatanging panauhin. Ang layunin niya ngayon ay upang ipaalam sa mga taga Gonzales City na siya ay bumalik. Binalak niyang ipahayag ang ilang malaking balita sa cocktail party na ito, ngunit hindi niya inaasahan na guguluhin siya ni Julius Reed, na naging dahilan upang mawalan siya ng interes. Ngayong binanggit ni Brancock ang isang kilalang panauhin na darating, natural na napukaw nito ang kanyang interes. Maaaring hindi alam ni Sister, ngunit gumamit ako ng ilang makabuluhang koneksyon upang anyayahan ang pangkalahatang tagapamahala ng Wilson Group. Ang dahilan kung bakit ako bumalik mula sa kabisera ng lungsod ay upang mamuhunan sa pagtatayo ng isang pabrika dito sa Gonzales City, upang makinabang ang mga lokal na tao, sabi ni Brancock, na muling nakuha ang kanyang kumpiyansa ng ngiti. Biglang lumitaw ang Wilson Group ilang buwan na ang nakalilipas, at maging ang mga young masters sa kabisera ay binibigyang pansin ito. Alam ko ang tungkol sa Wilson Group. Lumitaw sila nang wala sa oras. Maging ang malalaking pamilyang iyon sa Five River Province ay nag-aagawan upang makakuha ng pabor sa kanila. Alam ko rin, napakakahanga-hanga talaga. Sa huling piging na ginanap ng Wilson Group, nagkaroon kami ng aking ama ng interes at dumalo minsan. Napakatingkad at napakaranggal. Naka-attend din ako sa banquet na iyon. Not to mention anything else, ang lokasyon lang ng Wilson Tower at ang mismong gusali ay nagkakahalaga ng maraming pera. Lahat ng mayamang ikalawang henerasyon dito ay may napakayayamang pamilya, ang kanilang mga ama ay ilan sa mga pinakakilalang tao sa Gonzales City, kaya lahat sila ay dumalo sa handaan ng Wilson Group kasama ang kanilang mga ama. Ayon sa mga tagubilin ni Julius Reed, ang mga sangkap na ginamit para sa piging na iyon ay ang lahat ng pinakamataas na antas, at ang buong kaganapan ng hapunan ay hindi kapani-pani walang marangya. Ito ay sinadya upang ipakita ang kapangyarihan ng Wilson Group sa mga mayayamang negosyante ng Five River Province. Mula sa mga salita ng mayayamang ikalawang henerasyong ito, malinaw na ang Wilson Group ay isang napakalaking entity. Kaya naman, nang mabalitaan nilang inimbitahan ni Brancock ang general manager ng Wilson Group, nagulat ang lahat. Maging si Itay Huntington ay lubos na namangha. Brancock, narinig ko na ang chairman ng Wilson Group ay napaka-misteryoso, at hanggang sa puntong ito, walang nakakita sa kanya, tama ba? Nais din ni Itay Huntington na makipag-ugnayan sa Wilson Group, ngunit siya ay nasa kabiserang lungsod at hindi niya mahanap ang pinuno ng Wilson Group. Sa kabila ng paggamit ng maraming koneksyon sa kabisera, ang nakuha lang niya ay ilang hindi gaanong mahalagang impormasyon. Ang Wilson Group, hindi tulad ng ibang mga conglomerates, ay may mga misteryosong figure sa likod ng mga eksena, na nagtataglay ng yaman na hindi maarap ng iba. Sinasabing ang amo ay isang negosyante mula sa Taiwan, na dahil sa pamamahala ng negosyo ng pamilya, ay hindi nakarating sa mainland. Para kay Brancock na maimbitahan ang general manager ng Wilson Group ay talagang kahanga-hanga. Siyempre, maaaring hindi alam ni Sister na itong general manager ng Wilson Group ay bayaw ni Xiaofeng Leopold mula sa pamilyang Leopold sa kabisera, sabi ni Brancock na may mahinang ngiti, puno ng kumpiyansa. Kung ibang tao iyon, tiyak na hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makilala ang general manager na ito. Kaibigan ko si Xiaofeng Leopold, at dahil lang sa kanya kaya siya pumayag na tumulong. Matagal siyang kinulit ng kapatid niya bago pumayag ang general manager. Talagang nakakatakot si Brancock. Kamangha-manghang. Kamangha-manghang. Talagang karapat-dapat na tawaging numero 1 young master ng Gonzales City. Kasunod ni Brancock, siguradong kikita tayo ng malaki. Ang mayayamang ikalawang henerasyon ay muling nagsimulang humanga kay Brancock. Masyadong misteryoso ang Wilson Group. Ang kumpanyang ito ay may malawak na hanay ng mga operasyon at nabalitang nagtataglay ng napakaraming kayamanan na ang lahat ay hindi na mabilang. Kung ang isa ay maaaring pumasok sa isang pakikipagsosyo sa Wilson Group, ito ay tiyak na isang kapakipakinabang na deal na walang pagkalugi. Ang pag-iisip lamang tungkol sa paggawa ng pera sa pamamagitan ng pagsunod kay Brancock ay labis na nasasabik sa lahat. I'm just trying to do my bit for our hometown brothers. Total, kapag may pera,
Dapat sabay-sabay tayong lahat. Lubos na nasiyahan si Brancock sa pambabala mula sa mga taong ito, ang kanyang pagbabalik ay tungkol sa paghabol sa pakiramdam na ito ang pagiging sentro ng atensyon. Sa kabisera, siya ay isang lapdog para sa mga makapangyarihang mga batang Panginoon, palaging nakayuko at kumakamot, kumikilos ayon sa hitsura ng iba. Ngayong nakauwi na siya sa kaluwalhatian, agad niyang inayos ang likod. Walang sino man ang makakalaban sa damdaming ito, lahat ng tao ay may vanity. Si Brancock ay walang pagbubukod. Kaya kailangan mong ipakilala sa akin ang iyong kapatid na babae, sabi ni Itay Huntington na may banayad ng ngiti, na naglakad papunta kay Brancock. Ang aking kapatid na babae ay nakakuha din ng isang proyekto kamakailan, na may pera na kikitain. Dahil nagsalita na si ate, talagang gagawin ko ang lahat para makipag-matchmake. Kaya lang, ang general manager ng Wilson Group ay medyo proud at dismissive, which might require some patience from you, sister. Sa pag-aalala na baka hindi maintindihan ni Itay Huntington, mabilis na ipinaliwanag ni Brancock, hindi ko sinasadya iyon, kaya lang ay medyo masungit siya kapag nagsasalita siya. Pagpasensyahan mo na siya. Sa kama si Itay Huntington ay malamang nahigit pa kaysa sa panang-ahas pangarapin ng general manager ng Wilson Group. Hindi naman sa hindi siya naglakas loob, pero hindi naman kailangang mag-imbita ng ganoong klaseng gulo. Walang problema, lahat ito ay tungkol sa paggawa ng pera. Tumawa si Itay Huntington at tumalikod. Nandito na sila. Sa sandaling iyon, nawala ang dating mayabang na pag-uugali ni Brancock, habang mabilis siyang humakbang patungo sa pasukan ng nakangiti, na sumisigaw, "Director Thatch, dumating ka na." Magkasamang pumasok ang isang payat na lalaki na malaki ang tiyan at isang lalaking nakaputi. "Boss." Nang makita ang lalaking nakaputi, nagmadaling lumapit si Aaron Martin para ipakilala siya kay Brancock. "Brancock, ito ang boss ko, si Aaron Jackson. Nabanggit ko na siya sa iyo dati. Aaron Jackson, marami na akong narinig tungkol sa iyo." Mabilis na iniabot ni Brancock ang kanyang kamay at kinamayan ang boses ni Aaron Jackson, bumalik sa kabisera, "Matagal ko nang narinig ang dakilang pangalan ni Aaron Jackson. Ngayong nakita, talagang taglay mo ang lakas ng loob." Sa pagbabalik sa Gonzales City, agad niyang nahawakan ang lokal na sitwasyon. Nang malaman niya na ang buong martial world ng Gonzales City ay nasa mga kamay ng isang lalaking nagngangalang Aaron Jackson, nagsimula siyang magplano kung paano maakit ang kanyang sarili sa kakilakilabot na amo na ito. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paglapit sa mga empleyado ni Aaron Jackson, una ay hinikayat si Aaron Martin ng malaking halaga, pagkatapos ay ginamit siya para makipag-ugnayan kay Aaron Jackson. Sa kanyang kasiyahan, personal na inimbitahan ni Aaron Martin si Aaron Jackson sa social gathering ngayon, at pinarangalan ng kanyang sariling amo ang imbitasyon. "Ikinagagalak kitang makilala. Nabalitaan ko mula sa aking empleyado na si Brancock ay may malalaking plano para sa Gonzales City, at syempre, kailangan kong puntahan ang ating batang bayani para sa aking sarili. Huwag mo kaming kalimutan kapag yumaman ka, Brancock." Magalang ding nagsalita si Aaron Jackson. Bilang boss ng martial community, tungkulin niyang subaybayan ang lahat ng nangyayari sa Gonzales City sa ngalan ni Julius Reed. Sa sandaling dumating si Brancock at gumawa ng ganoong eksena, kinailangan ni Aaron Jackson na pumunta at suriin ang sitwasyon. "Papunta ako dito, nagkataon na nasagasaan ko si Aaron Jackson, kaya nagsama kami. Nagkaroon ng traffic jam sa kalsada, at medyo na late kami," sabi ni Thatch Rose sabay tingin sa kanyang relo, masayang nagsasalita. Isa pa siya sa mga tauhan ni Julius Reed, na itinanam sa kumpanya bilang isang nunal, hindi bahagi ng Ridge family. Ngunit bukod sa iilang tao tulad ni na Julius Reed at Aaron Jackson, walang ibang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Walang problema, kakasimula pa lang ng sosyalan, mabilis na iniabot ni Brancock ang kanyang kamay, na gumawa ng isang mapagbigay na galaw. "Mga Ginoo, sa ganitong paraan, mangyaring." Naghiwalay ang mga tao para gumawa ng landas. Magkatabing naglakad sina Aaron Jackson at Thatch Rose patungo sa pinakaliblib na lugar. Saktong pag-abot nila sa piano, natanong ni Aaron Jackson si Julius Reed. Magsasalita na sana siya, ngunit nakita niyang umiling si Julius Reed, sumenyas na kunwari hindi sila magkakilala, at umupo si Aaron Jackson sa pwesto niya. Samantala,
Nagtaka siya kung bakit hindi pa siya naabisuhan ni Julius Reed tungkol sa kanyang pagdating. Mga ginoo at mga ginoo, ngayon ay ikinararangal natin na makasama natin ang General Manager ng Wilson Group at Aaron Jackson. Pag-usapan natin kung paano tayo mamumuhunan sa pagtatayo ng mga pabrika sa Gonzales City. Nanguna sa palakpakan, hinintay ni Bran Cook na matigil ang pagpalakpak bago bahagyang ngumiti, iminumungkahi kung magsimula tayo sa pagkuha ng Radcliffe Group. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 383, Pusa at Daga sa Lungguhit Isa. Young Master Cook, namumuhunan sa isang pabrika sa Gonzales City, paano ito nauugnay sa pagkuha sa Radcliffe Group? Narinig ko ang Radcliffe Group na ito, mukhang nahaharap sila sa panganib ng pagkabangkarote at pagsasara kamakailan. Umupo si Thatch Rose sa upuan, kumuha ng isang tasa ng tsaa na matagal ng tinimplahan, at humigop ng marahan. Ang lasa ay mabuti, ang presyo ay malamang na hindi mura. Ito ay malinaw na Bran Cook ay talagang nawala lahat ng oras na ito. Simple lang ang logic. It's because young Master Cook just expressed his affection to the chairwoman of Radcliffe Group, Ms. Kella Radcliffe here, and got rejected. So he's bent on retaliation. But someone as dignified as young Master Cook certainly cannot say that directly. Si Julius Reed ay humakbang pasulong mula sa karamihan, tumingin kay Bran Cook na may mahinang ngiti, at sinabing, kung tungkol sa mga salita, ito ay walang iba kundi ang Radcliffe Group ay nabibigatan sa utang, at ngayon ang pinakamainam na oras para sa pagkuha. Ito ay nangangailangan lamang ng isang mababang gastos upang makakuha ng isang kumpanya na may higit sa isang dekada ng pamana. Huwag mo akong babusan ng putik dito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Bran Cook, nang humakbang siya pasulong at malamig na ngumuso, ang pagkuha ko sa Radcliffe Group. Ang pagkuha mo sa Radcliffe Group, kapag naisapubliko na, ay agad na magpapakalat ng balita, na nag-a-advertise ng iyong bagong kumpanya ng libre. Maraming ayaw na mga tao ang kailangang mag-ingat na sila ay kunin. Ang mga nakakaalam sa kasalukuyang mga uso ay tiyak na lalapit sa iyo ng mag-isa, na magbibigay daan sa iyong mabilis na makatipan ng malaking bilang ng mga collaborator at supplier sa maikling panahon, tama ba, Bran Cook? Pinutol ni Julius Reed si Bran Cook at pinanood siya ng nakangiti. Ikaw. Huminga ng malalim si Bran Cook, nasabi na ni Julius Reed ang lahat ng gusto niyang sabihin. Paano siya magsasalita ngayon? Ang pagkuha sa Radcliffe Group ay tiyak na nagpahiwatig ng pamimilit para sa Kella Radcliffe na magsumite, ngunit mula sa isang pananaw sa negosyo, ang krisis ng Radcliffe Group ay dahil sa paglabag ng mga kasosyo sa mga kontrata noong nakaraang minuto, na nagdulot ng biglaang pag-withdraw. Ang pagkuha ng naturang kumpanya ay hindi magastos, ngunit maaari itong mabilis na maisama sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang katotohanan na siya ay tinanggihan ni Kella Radcliffe ay tiyak na makakalibot, at ang pagkuha ng Radcliffe Group ay isang paraan din ng pagpapahayag na ang mga kasama niya ay uunlad, at ang mga laban sa kanya ay mapahamak. Bukod dito, sa lokal na impluwensya ng Cook family, reputasyon ni Bran Cook, at pamumuhunan ng Wilson Group, maraming lokal na tycoon sa Gonzales City ang mapipilitang sumali sa alyansa sa negosyo na itatayo ni Bran Cook. Ang masakit na halimbawa ng Radcliffe Group ay nasa harapan nila, sino ang maglalakas loob na tumanggi. Maliban kung gusto nilang makuha. Ngayon, sa kanyang mga intensyon na inihayag ni Julius Reed, imposible para kay Bran Cook na iligtas ang mukha. Magdala ka ng taong magpapalayas sa hindi gustong bisitang ito. Gamit ang kanyang kamay, ibinigay ni Bran Cook ang kanyang utos, at agad na lumipat si Aaron Martin patungo kay Julius Reed kasama ang kanyang mga tauhan. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas, nginisyan, at sinabing, "Anak, gusto mong sumama sa amin." Nang makita ito, si Aaron Jackson ay sumandal at tinakpan ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay, huminga ng malalim. Paano naging bulag ang lahat ng mga empleyado niya, nakipag-away sa isang taong hindi nila kayang pukawin. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi nais ni Julius Reed na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi maaaring makialam si Aaron Jackson, at malungkot lamang para sa kanyang mga empleyado. Itong kapatid na lalaki na may isang pusa na may tato sa kanya, saan mo ako dadalhin? Maingat na tiningnan ni Julius Reed ang tato kay Aaron Martin, inosenteng nagtanong. Sa tanong na ito, sinubukan ng maraming tao na pigilan ang kanilang pagtawa.
Si Aaron Martin ay may tato na tigre sa kanyang katawan, ngunit dahil pamayat siya ng husto dahil sa isang karamdaman ilang taon na ang nakalilipas, ang tigre sa kanyang katawan ay mukhang maluwag at baggy, na parang isang sickly cat. Ngunit walang sino man ang nangahas na banggitin ito. Kung tutuusin, isa siya sa mga tauhan ni Aaron Jackson, at kahit na hindi niya may kumpara sa mga tulad ng Dominating Tiger, walang nangahas na saktan siya. Parang eunuch sa tabi ng emperor, kahit eunuch lang siya, subukan mong insultuhan at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Natigilan sa tanong ni Julius Reed, namula agad ang mukha ni Aaron Martin. Fuck, buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti, tigre ito. Itinuro ni Aaron Martin ang tigre sa kanyang katawan na mas mukhang isang kaawa-awang pusa, ang kanyang mukha ay namumula sa bit. Sa mundo ng mga magaspang na leeg, ano ang itinuturing mong mahalaga? Mukha. Ang lahat ng naruroon ay ang pangalawang henerasyong mayaman mula sa Gonzales City, mayayamang tao. Sa pagsasalita ng ganyan ni Julius Reed, paano kaya magkakaroon ng pagkakataon si Aaron Martin sa harap ng mga taong ito? Paano siya kikita ng hindi nagpapaunlad ng magandang relasyon sa mga mayayaman sa kanilang negosyo? Dapat ba siyang makipagkumpetensya sa mga amo para sa mga scrap? Pagkatapos ay hayaan mo akong tumingin ng mabuti. Lumapit si Julius Reed, at si Aaron Martin, na galit, ay hinubad ang kanyang kamiseta upang habaden ang kanyang dibdib, na nakatitig kay Julius Reed. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Lalong bumilis ang paghinga ni Aaron Martin, kung hindi lang nandoon ang amo niya ay nagsimula na siyang maghagis ng suntok. Nagkaroon ng panuntunan sa kanilang negosyo, si Aaron Jackson ay labis na tumanggi sa ideya ng kanyang mga empleyado na manakit ng mga tao sa kalooban. Ngayon ay maaaring tingnan ang bahagi. Sa kawalan, inilabas ni Julius Reed ang isang karton na sticker ng Mickey Mouse at idiniin ito sa lugar sa ibabaw ng mga tadyang ni Aaron Martin. Parang eksena lang nina Tom at Jerry, na hinahabol ni Tom ang maliit na daga. Maraming tao ang hindi maiwasang mapangiti. Lumayo pa ang mga mayayamang binibini na iyon, lantarang itinuro ang pusa at daga sa katawan ni Aaron Martin at humagalpak sa malakas na tawa. Ang ilan ay lumayo pa sa pagkuha ng kanilang mga telepono, nagre-record ng mga video upang ipakita ang kanilang matalik na kaibigan at kaibigan. Ay, fuck. Ikukuyom na sana ni Aaron Martin ang kanyang kamao nang biglang umubo ng malakas si Aaron Jackson, napilit na pinipigilan ang nagngangalit na galit at pinunit ang mouse sticker sa kanyang katawan, pinuputol ito. Maliga. Ito ang lupain ni Bran Cook, hindi ka welcome dito. Nagumbok ang mga ugat ni Aaron Martin, namumula ang mukha sa galit, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao, nanginginig ang bawat kalamnan sa pagkilos. Mukhang kung hindi umalis si Julius Reed ay talagang mag-aaway siya. Sa tingin mo ako ay isang may sakit na pusa kapag hindi ako kumilos bilang tigre. Nagsisiksikan din ang kanyang mga nasasakupan, isa-isang pinagkikiskisan ang kanilang mga kamao at palad, handang tumayo para sa kanilang amo. Aaron Martin, sa iyo ba si Mr. Martin? Sinabi ni Julius Reed na magkahawak ang mga kamay, matagal ko nang narinig ang mahusay na reputasyon ni Mr. Martin, at ang makita ka ngayon ay talagang nagpapatunay sa iyong kahanga-hangang kilos. Ngunit ito ang teritoryo ni Bran Cook. Ano ang kinalaman sa pagpapalayas niya sa mga tao sa iyo? Pagkasabi nito, lumingon si Julius Reed kay Aaron Jackson, nabalitaan ko na si Mr. Martin ay ang nangungunang mandirigma sa mga empleyado mo. Bakit nga ba siya nakikinig kay Bran Cook? Hindi kaya't nagsilbi ka sa dalawang Panginoon ng sabay-sabay. Aaron Jackson, sinasabi ng lahat na sa Gonzales City, ikaw at si Ovidio Cook ay kumakatawan sa kambal na puwersa ng itim at puti, kung saan ang mga literatura at martial arts ang itinuturo niya, lumipat ng katapatan. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Nawalan ng tibok ang puso ni Aaron Martin, alam niya kung ano ang pinakahinamak ni Aaron Jackson. Talagang kinuha niya ang pera ni Bran Cook para isagawa ang trabahong ito. Ngunit hindi niya kailanman naisip na tumalikod kay Bran Cook, kung ito ay totoo, ang kanyang katawan ay malamang na matatagpuan sa mga pantalan ng Gonzales City bukas. Ang sinasabi ni Julius Reed ay lubos na sinusubukang ilibing siya ng buhay. Amos Davenport, huwag kang maglakas loob na maglabas ng ganyang paninirang puri dito. Magkasundo kami ni Aaron Martin, tinutulungan lang niya akong patalsikan ang isang tao. Sa mga salitang iyon,
hindi ka lang gumagawa ng gulo sa pagitan namin ni Aaron Jackson, kundi naglalagay ka rin ng bitag para kay Aaron Martin. Talagang nababahala ka. Kinailangan ni Bran Cook na magsalita, kung magkaroon ng sama ng loob si Aaron Jackson tungkol dito, malamang na hindi matuloy ang kanyang mga plano para sa pagpapalawak ng Radcliffe Group sa Gonzales City. Sinasabi na kahit ang isang makapangyarihang dragon ay hindi kayang sugpuin ang lokal na ahas, lalo pa ang isang tulad ni Aaron Jackson, na katulad ng lokal na dragon. Dati, hindi bababasa, ang Three Blade Group at iba pang maliliit na organisasyon ay nagbigay ng ilang pagtutol laban kay Aaron Jackson, ngunit ngayong naghari na siya sa Gonzales City, kung siya ay nagpasya na kumilos, ito ay higit pa sa kayang hawakan ni Bran Cook. Bakit sobrang nabalisa? Maliban kung ang aking mga salita ay tumama. Dahil natatakot kang magsalita ako, pagkatapos ay pupunta ako. Palm, sabi ni Julius Reed, hinawakan ang kamay ni Keller Radcliffe at tumalikod para umalis. Tumigil ka dyan, sigaw ni Bran Cook mula sa likuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 384, Alyansa ng Negosyo sa Lungguhit 1. Kung aalis lang ng ganito si Julius Reed, siguradong maghay-hinala si Aaron Jackson. Iyan ang katotohanan tungkol sa nakakatakot ng opinyon ng publiko. Upang patunayan ang kanyang pagiging inosente kay Aaron Martin, kailangan niyang manatili si Julius Reed. Ano, Mr. Cook, balak mo akong pilitin na manatili. Medyo nakakatakot akong pusa, at natatakot akong matakot. Kung talagang takutin mo ako hanggang mamatay, hindi magiging mabuti ang pagsali sa isang paglilitis sa pagpatay ng tao. Huminto si Julius Reed sa kanyang kinatatayuan, lumingon, at tumingin kay Bran Cook na may mapanoksong ngiti. Para sa isang lalaking naglakas loob na mag-imbot sa kanyang asawa, kailangan niyang paglaruan ng dahan-dahan, hindi pinatay sa isang pagkakataon. Nagbibiro si Brother Dragon. Ngayon, gusto ni Cook na hilingin sa iyo na manatili. Gaya ng sinabi ko, ang pagkuha sa Radcliffe Group ay isang normal na operasyon ng negosyo, at ang pakikipagkaibigan namin kay Brother Martin ay ganoon lang, pagkakaibigan. Kaya hindi ako natatakot na manatili ka, kahit na magkalat ka ng mga chismis, basta't kumilos ako ng marangal, wala akong dapat ikatakot. Tinapik ni Bran Cook ang kanyang dibdib, mukhang matuwid at marilag. Si Bran Cook ay tapat at matuwid, paano siya may kukumpara sa mga maliliit na magnanakaw? Eksakto, isang palaka sa isang balon. Sa pag-aakalang may mali siya sa mga intensyon ng marurunong. May mga kaibigan si Mr. Cook sa buong mundo, kasama kami ni Brother Martin. Sa pag-uudyok ng gulo sa pagitan ni Aaron Jackson at Brother Martin, ano nga ba ang motibo mo? Walang iba kundi kalokohan o mali siya. Ang mayayamang ikalawang henerasyon ay nagsimulang magsalita ng sunod-sunod, na nagtatanggol kay Bran Cook. Nang makita ang ganoong resulta, nagpakawala ng malamig na tawa si Bran Cook. Si Julius Reed, na napaliligiran at inatake ng karamihan, ay naging isang daga na tumatawid sa kalye, lahat ay sumisigaw ng tamaan ito. Malamang na mahaharap siya sa walang katapusang problema sa sandaling lumabas siya sa pintong iyon. Palihim niyang sinulyapan si Aaron Jackson ngunit wala siyang maaninag na emosyon. Malamang na mabibigo ang planong gumamit ng opinyon ng publiko para hikayatin si Aaron Jackson na harapin si Amos Davenport. Dahil inimbitahan ako ni Mr. Cook sa isang napakalaking kaganapan, hindi ako tatanggi at mananatili. Hinayla ni Julius Reed si Keller Radcliffe sa isang mesa, pinaupo, at nag-order pa ng isang tasa ng kape. Batang empleyado, alam mo ba ang kasabihang, ang puno na namumukod tangi sa kagubatan ang unang ibinabagsak ng hangin? Naiintindihan mo ba kung gaano kadaling mabali ang malakas? Lumapit si Itay Huntington na may dalang isang baso ng red wine, yumuko kay Julius Reed, at bamulong sa kanyang tainga, sa pag-arte ng ganito, nililigawan mo si kamatayan. Salamat sa pag-aalala mo, ate. Lagi akong ganito. Sinasabi ko ang iniisip ko at hindi ko kayang panindigan ang anumang bagay na walang kaparerikan. At sa totoo lang, kung hindi ako ganito kaprangka, bakit papayag si Miss Radcliffe na maging girlfriend ko? Sa kabilang banda, Bran Cook, laging may nakatago na punyal sa likod ng kanyang ngiti, napaka-insincere. Sarkastikong sabi ni Julius Reed, na ikinagalit ni Bran Cook na nag-igting, ngunit pinilit na magtiis. Mr. Cook,
Natutuwa akong makitang hindi mo ako kayang panindigan ngunit wala rin akong magagawa tungkol dito. Pagkatapos sabihin iyon, si Julius Reed ay nagpakawala ng malakas na tawa, kinuha ang kanyang tasa ng kape, at nag-toast kay Brancook. Naging awkward na naman ang atmosphere. Kung wala si Thatch Rose at Aaron Jackson, napatay niya si Julius Reed on the spot. Ngunit sa pagkakaroon ng dalawang maimpluwensyang figurang ito, na hindi niya magawang pukawin, at kung kanino nakasalalay ang kanyang pagunlad sa Gonzales City, wala siyang pagpipilian kundi tiisin ito. Pagkalipas ng 5 segundo, dahan-daang inalis ni Brancook ang kanyang mga kamao at pilit na ngumiti. Bumaling siya kina Aaron Jackson at Thatch Rose, mga ginoo, pasensya na po sa hindi magandang pagpapakitang ito. Huwag mo na itong pansinin. Kung inimbitahan mo ako dito para saksihan ang komedya na ito, maaari na rin akong umalis ngayon, sabi ni Thatch Rose na may matigas na mukha. Kinain ba ni Brancook ang lakas ng loob ng isang leopardo, nang ahas na guluhin ang sarili niyang amo? Kung hindi dahil inutusan sila ni Julius Reed na huwag ibunyag ang kanilang mga sarili, gagawing alabok ni Thatch Rose ang negosyo ng Cook family. Bagamat hindi siya makapaglalaban ngayon, hindi niya nais na magpakita ng anumang paggalang kay Brancook. Si Manager Rose, syempre hindi, ito ay isang maliit na interlude, Brancook, na nakita ang pagbabago sa saloobin ni Thatch Rose, ay bumuhos sa malamig na pawis sa kanyang noo. Ang pagkuha ng general manager ng Wilson Group ay nagdulot sa kanya ng malaking pagsisikap. Tulad ng sinabi ni Itay Huntington, ang Wilson Group ay masyadong mahiwaga, at ang mga may sinasabi ay hindi kapani-pani walang mayabang, ang pagkumbinsi sa isang taong may impluwensyang sumali ay mas mahirap kaysa sa pag-abot sa langit. Magsalita ka kung may sasabihin ka. Masyado akong abala. Kinuha ni Thatch Rose ang isang tasa ng tsaa at walang pakialam na nagsalita. Ito ay ang parehong lumang mensahe, bumalik ako mula sa kabisera ng lungsod at, pagkatapos ng mga talakayan sa ilang mga young masters doon, nagpa siya na mamuhunan at magtayo ng mga pabrika sa Gonzales City, na magtatag ng isang komersyal na alyansa. Ang mga lokal na tagapagmana ng korporasyon ay narito, at maaari silang kumatawan sa kanilang sariling mga pamilya upang ipahayag ang kanilang mga opinyon. Mabilis na iniharap ni Brancook ang kanyang teorya. Ang aking ambisyon sa pagkakataong ito ay mahusay, gusto kong isama ang iba't ibang mga industriya. Ang bawat isa rito ay isang pinuno sa kanilang sariling karapatan, at sa pamamagitan ng pagsasama-sama upang magtatag ng isang komprehensibong grupo ng alyansa sa negosyo, kung ito ay mapatunayang epektibo, ang mga young masters mula sa kabisera ay mamumuhunan ng malaking halaga upang isulong ang modelong ito. Sa pagtingin sa mayayamang ikalawang henerasyon sa kanyang harapan, na tila natukso sa kanyang mga salita, tinapik niya ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa at sinabing, sa oras na iyon, kayo na ang magiging co-founder na may hindi mabilang na kayamanan, at maging ang taunang dibidendo lamang ay magiging malaking halaga. Sa katunayan, ginagamit lamang ni Brancook ang mga taong ito, kapag ang kumpanya ay umabot sa isang tiyak na sukat at nagsimulang kumita, lalamunan niya ang kanilang mga negosyo, na naging pinakamalaking negosyante sa Gonzales City. Tungkol naman kay Ovidio Cook, maaga o huli ay mapapalitan siya. That's a decent plan, I will relay your idea back home. But in the end, there needs to be someone who calls the shots, who will be that? Si Thatch Rose, isang lumang kamay sa negosyo, ay may maraming karanasan. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Wilson Group ay eksakto ang modelong binanggit ni Brancook, maliban sa lahat ng mga taong ito ay naaakit na may mataas na sweldo. Sa madaling salita, lahat sila ay binili ng pera. Walang ibang kumpanya ang makakagawa ng ganoong bagay. Sino ang maaaring gumawa ng isang pamumuhunan ng ilang daang bilyon nang hindi muna kumikita, maliban kung mayroon silang napakalalim na bulsa? Sa katunayan, ito mismo ang malaking halaga ng pera, kasama ang Wilson Building, ang nagsimulang pukawin ang kawalang kasiyahan sa pagitan ng Ridge family. Maging ang Ridge family, na nakaupo sa mga minahan ng ginto at pilak, ay nahirapang pasanin ang gayong pagpatay. Kaya naman, ang angkan ng Ridge ang nag-udyok kay Truman Ridge na ipagkanulo si Julius Reed. Ang mga lalaki ay namamatay sa paghahangad ng kayamanan. Magandang tanong ni Manager Thatch. Nang marinig ang usapin tungkol sa pinuno, tumayo si Brancook at tumingin sa mga tagapagmana ng mayayamang Gonzales City, habang nakangiti, upang maiwasan ang pagdududa.
Ako, si Cook, ay tiyak na hindi uupo sa upuan na iyon. Lahat ng tao dito ay maaaring bumoto sa demokratikong paraan, at pumili ng isang tao na mamumuno sa kumpanya. Walang iba ang lugar na iyon kundi si Brancook. Nagpasya akong suportahan si Brancook. Tama, maliban kay Mr. Fairbanks, walang ibang makakamit ang pag-aproba ng lahat. Sinusuportahan ko rin si Brancook. Ang Brancook ang pinakaangkop na pagpipilian. Ang mayayamang ikalawang henerasyon ay matagal nang na-brainwash ni Brancook, na nangangarap na kumita ng kayamanan. Nang marinig ang balitang ito, natural nilang sinuportahan ng dalawang kamay si Brancook. Pinasasalamatan ko ang iyong kabaitan, ngunit, nagkunwaring nahihirapan si Brancook, na sumulyap kay Julius Reed, natatakot lang akong may magsabi na naghahanap ako ng katanyagan, gustong kunin ang posisyon na ito. Ang opinyon ng mga tao ay dapat katakutin, ayaw ko ng anumang gulo. Kung sino man ang maglakas loob na magsabi niyan, hindi tayo magkakasundo sa kanya. Oo, dapat kay Brancook ang posisyon. Kung sino man ang magsalita ng walang kaparirikan, puputulan ko ang kanyang bibig. Sa sinabi ni Brancook, si Julius Reed ay muling naging target ng pampublikong kritisismo. Bumoto na lang tayo pagdating ng panahon, sabi ni Thatch Rose, na sumulyap sa kanyang relo at nakipag-usap kay Aaron Jackson. Mr. Jackson, babalik muna ako, at sasabihin ko ang ideyang ito sa management bukas. Ipapaalam ko sa iyo, pagkatapos ng lahat, ikaw ang nangungunang aso sa paligid. Yost, talagang gabi na, aalis na rin ako. Tumayo din si Aaron Jackson at huminto sa pagdaan kay Julius Reed, saka humakbang paalis. Aalis na rin ako. Tumayo din si Julius Reed, hinawakan si Keller Radcliffe sa braso, at tinungo ang pinto. Samantala, sumenyas naman si Brancook kay Aaron Martin na agad namang tahimik na kumuha ng ilang lalaki at sinundan sila palabas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 385, Harang sa Daan sa Lungguhit 1. Ang usapin ng alyansa sa negosyo ay biglang pumukaw sa interes ni Julius Reed. Sa pagiging half-dead ng Radcliffe Group, si Keller Radcliffe ay nagpagal araw at gabi nang walang gaanong kita. Mas makabubuting humanap ng pagkakataon na kunin ang Business Alliance Project at itulak si Keller Radcliffe sa posisyon ng chairman. Hindi nito pababayaan ang reputasyon ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance. Higit pa rito, nang hindi nililinaw ang kataksilan ng 10,000 Mountain Alliance, hindi niya maibubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Gusto ng mga tao mula sa Deep Cold na patayin siya, at gayon din ang Boulevard League. Hindi pa banggitin ang grupo ng mga Young Masters at Miss sa kabisera, walang sino man sa kanila ang nagnanais na mamuhay siya ng maginhawa. Sa mundong ito, dapat may pera. Sa harap ng pera, maging ang Ridge family, na palaging nakikinabang sa kabaitan ni Julius Reed, ay may masamang pag-iisip, pati na ang iba. Sa kasalukuyan, ang alyansa ng negosyo ay maaaring hindi masyadong kumita ng pera, ngunit kapag ang isang malaking alyansa ay na-promote at nagsanga sa buong bansa, ito ay maaaring mga hulugan ng mga astronomical figure. Sa oras na iyon, hawak ang susi ng kaban ng bayan, magagawa niya ang anumang gusto niya. Napakalinaw ni Julius Reed na si Keller Radcliffe ay napakalakas sa negosyo at ang pagtatrabaho sa loob ng Radcliffe Group ay isang pag-aaksaya lamang ng kanyang talento. Masasabi rin niya na si Keller Radcliffe, isang career woman, ay laging gustong patunayan ang kanyang sarili, patunayan na siya ay karapat-dapat kay Julius Reed, at walang pagod na nagtatrabaho araw at gabi. Ano ang maaaring mas angkop kaysa sa alyansa sa negosyo? Hindi ba tungkol lang sa pagboto? Madaig kaya siya ni Brancook? Ano ang iniisip mo? Nang makita ni Keller Radcliffe si Julius Reed na tila nalilito sa pag-iisip, mabilis niya itong tinulak. Siya ay orihinal na napuno ng pagkabigo sa piging ngayon ngunit ang hitsura ni Julius Reed ay biglang nagpasigla sa kanyang espiritu. Lalo na pagkatapos panoorin si Brancook na napahiya sa publiko, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Keller Radcliffe. Iniisip ko, kailan ka pa naging proactive? Sabi ni Julius Reed kay Keller Radcliffe na may pilyong ngiti. Puff, hindi katulad mo. Dahil dito, namula ang magandang mukha ni Keller Radcliffe, at mabilis siyang tumalikod. Natural na alam niya ang tinutukoy ni Julius Reed. Bagamat naging pabigla-bigla ang halik niya, kung tutusin, asawa niya ito, at hindi big deal ang isang halik.
Sa panahong ito, nagbago na ang nararamdaman niya para kay Julius Reed. Hoy, pwede bang huwag kayong magmahalan? Bulong ni Anna Harris mula sa likuran. Ngayon, agresibo niyang sinampal si Julius Reed, ngunit bago pa niya ito maramdaman, sinipa siya sa lupa. Nadama niya ang hindi kapani-paniwalang pagkakamali. Ngayon sa pagiging sweet ni Kela Radcliffe at Julius Reed, nagpasya siyang maging third wheel para makabawi kay Julius Reed para sa sipal na iyon. Anna Harris, pasabog ang pag-arte mo ngayon. Kapag nagsimula ako ng isang kumpanya ng pelikula, gagawin kitang lead actress. I guarantee you will become famous overnight, sabi ni Julius Reed, na inaalala kung gaano kawalang kibo ang pakikipagtulungan ni Anna Harris sa handaan at muli siyang pinuri. Halos maniwala siya sa mga oras na iyon. Kung hindi dahil sa kanyang panata na layuan ang mga babae sa loob ng 1,000 taon. You mean it? Saka hindi ako aalis. Hihintayin ko na sumikat ka. Anna Harris huffed and moved closer to Kela Radcliffe. You didn't get the loan, and that Leo guy still wants to mess with you. Ano ang gagawin mo? Dumalo si Kela Radcliffe sa piging ngayong araw na may balak manghiram ng pera. Hindi niya inaasahan na si Brancock ay napakamatuwid sa sarili at nagtatangkang samantalahin kapag siya ay nalulumbay. Ngayon ay hindi pa niya sinigurado ang utang at hindi rin siya nakasakit ng isang tao. Napakayaman ng asawa mo, hingin mo sa kanya. Sinundot ni Anna Harris si Kela Radcliffe sa tagiliran. Napakalinaw niya sa pagiging mayaman ni Julius Reed. Ang paglipad sa mga helicopter at pakikipaglandian kung saan-saan ay tila hindi tulad ng pag-uugali ng isang taong kapos sa pera. Ngunit ang Radcliffe Group ay nasa gitna ng krisis sa pananalapi at nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Saan ako kukuha ng pera? Bumubuhay ako sa aking asawa, naghihintay na suportahan niya ako. Natatawang biro ni Julius Reed, proud na proud si Kela Radcliffe, nang hiram ng pera sa likod niya. Ayaw niyang maging isang magandang mukha lang. Kung naglabas siya ng pera ngayon, mas malungkot si Kela Radcliffe. Talagang kailangan niyang tumulong, ngunit magagawa lamang ito bilang isang hindi nakikitang benefactor sa likod ng mga eksena. Puff, hirap na ang asawa mo, at may mood ka pang magsalita ng walang kaparirikan. Binigyan ni Anna Harris si Julius Reed ng masamang tingin. Dahil sa mga isyu ng kumpanya, kamakailan lamang ay hindi nakatulog ng maayos si Kela Radcliffe. Kitang-kita ang mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Bata, alam mo kung paano ito ipamuhay, napapaligiran ng mga dilagdam, ang swerte mo. Noon lang, isang boses na nagmumura ang nagmula sa kakahuyan sa magkabilang gilid ng kalsada, na sinundan ng 12 o higit pang mga tao na struggling out. Anong ginagawa mo? Tumatawag ako ng pulis at sumisigaw ng tulong. Biglang kinuha ni Anna Harris ang kanyang telepono, tatawag na sana. Ngunit isang empleyado, mabilis na tumayo, lumakad, inagaw ang iPhone 8 ni Anna Harris, at binasag ito ng malakas sa lupa. Parang nag-aalalang hindi ito nabasag, muli niya itong tinapakan. Manahimik ang lahat, o huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi maganda. Nakatayo si Aaron Martin sa gitna ng mga tao, na may kahoy na patpat sa kanyang balikat at may masamang ngiti sa kanyang mukha. Hoy, huwag kang matakot, ano ang tawag mo sa pulis? Ito ang mga kaibigan ko, pinaghirapan mo ang lahat sa wala. Nagsalita si Julius Reed, sinusubukang aliwin si Anna Harris. Ang iyong mga kaibigan. Si Anna Harris ay nakatayo roon, nakatingin sa kanyang basag na telepono, halatang nalulungkot. Oo, mga kaibigan ko. Magkasundo kami ni Kuya Aaron Martin. Ilusyon lang ang nakikita mo. Nakangiting tumingin si Julius Reed kay Aaron Martin at sinabing, ganun ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maging si Kela Radcliffe ay tumingin kay Julius Reed na may kakaibang ekspresyon. Paanong hindi nila malalaman? Boss, anong nangyayari? Napatingin ang mga empleyado ni Aaron Martin kay Julius Reed, nalilitong tanong sa sarili nilang amo. Muntik nang magbulungan ang dalawa sa isang handaan, at ngayon ay narito sila para harapin itong si Amos Davenport, kaya paano sila biglang naging magkaibigan? Kalokohan. Mayroon akong hindi mapagkakasunduang alitan sa iyo. Maglakas loob kang sirain ako sa harap ni Aaron Jackson, puputulan ko ang maruming bibig mo ngayon. Mabangis na dumura si Aaron Martin sa lupa, Tway. Ikaw, sa lahat ng tao,
ay gustong makipagkaibigan sa akin. Kung sisikat lang ang araw mula sa kanluran. Galit na galit siya kay Julius Reed, nakaramdam siya ng Katie sa ngipin. Kung ngayon lang naniwala si Aaron Jackson sa paninira, nasira na ang buong kinabukasan niya. Malinaw sa kanyang isipan si Aaron Martin na ang tanging dahilan kung bakit handa si Bran Cook na magpahiram sa kanya ng pera ay dahil sa kanyang impluwensya sa ilalim ni Aaron Jackson. Kung siya ay itataboy ni Aaron Jackson, sino ang magbibigay sa kanya ng pangalawang sulyap? Malamang na kahit isang matanda na nangungusap ng basura ay maglalakas loob na hampasin siya ng tricycle. Guys, bigyan natin siya ng magandang bagbog. Utos ni Aaron Martin na may hawak na kahoy na patpat, at ang kanyang mga empleyado ay nag-roll up ng kanilang mga manggas, papalapit kay Julius Reed at sa iba pa. Anong gagawin natin? Nang makitang papalapit ang mga magnanakaw, likas na hinigpitan ni Anna Harris ang kanyang pagkakahawak sa mga damit ni Julius Reed, maaari mo bang labanan sila? Sa tanong na iyon, nagtibit balikat si Julius Reed at sinabing, hindi ko sila matatalo, ngunit may ideya ako na maaaring makapidyo sa aking asawa na matamaan. Anong ideya? Tanong ni Anna Harris sa mahinang boses, habang nakatingin sa mga papalapit na ruffians. Hindi niya pinansin ang katotohanang sinabi ni Julius Reed na, asawa ko, hindi, ikaw at ang asawa ko. Hoy! Nang hindi pinakinggan ni Julius Reed ang kanyang mga salita, tinawagan ni Julius Reed si Aaron Martin, paano kung ibigay ko sa iyo ang aking dating kasintahan, at hayaan mo akong umalis at ang aking kasalukuyang kasintahan, isang deal ba iyon? Pumunta ka sa impyerno, hamak ka. Kumatok, sumable ang sipa ni Anna Harris, nawalan ng balanse at bumagsak sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 386, Bingi at Bulag sa Lungguhit 1. Anak, ano ang sinabi mo? Hindi napigilan ni Aaron Martin na kumunat ang noo nang marinig ang mga sinabi ni Julius Reed, ganyan ka ba talaga kabasura? Nagpa-abort ang babaeng iyon dahil sa'yo, tapos ngayon kusa pa rin siyang maging ibang babae. Kahit ako, isang thug, hindi ko kayang panoorin. Dumura siya sa lupa ng may matinding pang-aalipusta, Ang uri ng taong pinakakinamumuhian ko ay ikaw. Bibigyan kita ng tamang pambubugbog ngayon, at kung hindi ko masira ang nakababatang kapatid mo, kukunin ko ang apelyido mo. Pumunta ka. Mabilis silang sumulong, ngunit bago pa nila mahawakan ang sinuman, may nakita silang naglalakad sa kalye. Boss, may tao. Ano ang dapat nating gawin? Lumapit ang isa sa kanila kay Aaron Martin. Kung nagsimula silang mag-away sa kalye at inirecord ito ng isang dumaan o tumawag sa pulisya, walang alinlangan na lalala ang mga bagay. Bakit ang lalaking ito ay walang ginagawa? Busog mula sa hapunan at wala nang ibang magawa kundi ang mamasyal sa gabi. Huminga ng malalim si Aaron Martin, nangangati sa loob. Gayunpaman, iniutos ni Aaron Jackson na huwag ay bully ang mga tao gamit ang kanilang kapangyarihan. Kung lumabas ang balita tungkol dito, hindi may iwasang haharapin niya ang mga parusa ng grupo. Hoy, may mag-aaway dito. Scram. Kung gusto mong mamasyal, pumunta ka doon. Kung nagsimula ang away at nasaktan ka, huwag kang umasa na may pakialam ako. Sigaw ni Aaron Martin sa figure sa kalye ng malakas na boses. Karaniwan, kapag sinisigawan ng ganito sa kalagitnaan ng gabi, karamihan sa mga tao ay tatakbo para sa kanilang buhay, kahit na walang sapat na oras upang makatakas. Ngunit ang figure ay patuloy na lumalapit ng hindi man lang huminto, naglilibang ng maaliwalas. Nakahawak ang mga kamay sa likod, nakasuot ng mahabang balabal, para siyang matandang nagsasanay ng tai chi sa isang parke. Bakit parang pamilyar ang figure na ito? Kumunat ang noo ni Aaron Martin at nag-isip, pakiramdam na nakilala niya ang figure ngunit hindi niya maalala kung sino iyon. Boss, anong gagawin natin? Habang papalapit ang lalaki, tinampol ni Aaron Martin ang kanyang noo, biglang napagtanto, itong matandang ito ay bingi. Sa katandaan ay may pagkabingi, ngunit lumalabas pa rin siya para maglakad-lakad. Halika, magsindi ng apoy, iyon ay matatakot sa kanya. Naiintindihan. Tumayo sila sa isang linya at naglabas ng mga lighter sa kanilang mga bulsa, pinaandar at pinapatay ang mga ito. Ang isang normal na tao, hanggat hindi sila bulag, ay matatakot sa gayong nakakatakot na eksena at tiyak na makakaiwas.
Sa hating gabi, ang isang grupo ng mga lalaki na naglalaro ng mga lighter ay mukhang galit o lasing, sinong mang-iistorbo sa kanila. Ngunit lumapit pa rin ang taong iyon na parang walang nakita, naglalakad palapit sa kanila nang hindi nagmamadali. Bulag. Huminga ng malalim si Aaron Martin at sinumpa ang kanyang malas. Ngunit kung siya ay talagang parehong bingi at bulag, kung gayon ito ay mas madaling hawakan. Humayo ka, ilayo mo siya. Huwag mo siyang saktan ng hindi sinasadya. Talagang hindi natin kayang saktan ang mga matatandang lalaki sa mga araw na ito, kung walang ilang daang libo, hindi sila babangon mula sa lupa. Iniabot ni Aaron Martin ang kanyang kamay, at agad namang lumapit ang dalawang subordinate. Amos Davenport, ngayon ay personal kitang bugbugin. Sumusuko ka ba o hindi? Ngayong naharap na ang hindi inaasahang pedestrian, kumpiyansa na lumapit si Aaron Martin kay Julius Reed, nagsasalita ng may labis na pagmamalaki, alam kong hindi ka magpapasakop. Ngunit kailangan mo, kahit ayaw mo. Hindi ba't kanina ka pa naglalakad-lakad sa party, at ngayon ay naglakas loob kang suwayan ako? Hinubad niya ang kanyang kamiseta, itinuro ang tato ng tigre at nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ito? Isang tigre o isang regular na pusa? Nang maramdaman ang sarili niyang masakit na lugar, galit na galit si Aaron Martin. Nakaikot na ang mga mesa ngayon. Nang wala si Aaron Jackson at walang ibang tao, determinado siyang ipahiya ng husto si Julius Reed. Isang pusa. Maingat na tumingin si Julius Reed at saka nagsalita. Hey, pusa, sabi mo. Ngumisi si Aaron Martin, tinanggo ang kanyang ulo. Ngayon, hahayaan kitang malaman kung tigre ba ito o pusa. Tinitimbang niya ang kahoy na pamalo sa kanyang kamay, nakatingin kay Julius Reed, alam mo ba kung ano ito? Isang kahoy na club, totoong sagot ni Julius Reed. Haha, hindi kahoy na club ang tawag dyan, Reason. Ngayon, hindi ako titigil sa pambubugbog sa iyo hanggat hindi mo inaamin na tigre ang tato ko. Pag hindi mo sinabi, bugbugin kita hanggang mamatay. Itinaas niya ang kahoy na stick, at malapit na itong bumagsak. Ngunit doon, nakatayo ang kanyang empleyado, nanginginig at sumisigaw, Boss! Boss! Walang silbi. Hindi ba sinabi ko sa iyo na itaboy mo ang bingi-bingi na iyon? Sumiklab ang galit ni Aaron Martin. Paglingon pa lang niya ay nakita na niya ang kanyang empleyado na nakaluhod sa lupa. At halos nasa harapan niya ang matandang bingi at bulag. Basura. Ngayon kailangan kong hawakan ito sa sarili ko. Tumalikod siya para harapin ang matanda, tapos nanlaki ang mga mata niya. Boss! Boss! Namutla sa takot ang mukha ni Aaron Martin, nanginginig ang pananalita. Ang tinaguri ang matandang nasa harap niya ay walang iba kundi si Aaron Jackson, ang lalaking natakot sa Gonzales City. Mr. Jackson. Ngayon na natapos na niya ang paghampas sa sarili niyang amo, naramdaman ni Aaron Martin ang pagnanais na mamatay. Aaron Martin, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob ka pang utusan ang empleyado mo na alagaan ang amo. Nakangiting sabi ni Aaron Jackson. Gayunpaman, ang ngiting iyon ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Aaron Martin. Sa takot, diretso siyang lumuhad sa lupa, mariing idiniin ang kanyang ulo dito, nagsusumamo, Boss, kahit 100 lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob na kalabanan ka. Talagang hindi ko alam na ikaw iyon, ngayon lang ako nakakita ng papalapit. So sa tingin mo kaya mong tratuhin ang iba ng ganyan? Biglang naging yelo ang boses ni Aaron Jackson dahilan para manginig ang buong katawan ni Aaron Martin. Maraming beses ko nang nilinaw, hindi kami nang aapi ng mga ordinaryong tao. Nakalimutan mo na ba ang mga salita ko? Nagsalita si Aaron Jackson na nakasabit ang mga kamay sa likod, nanlalamig ang tono. Nang makita ang mga pangyayari, ang iba pang mga empleyado ay mabilis na ibinaba ang kanilang mga sandata, na nakaluhod ng maayos sa lupa. Boss, napagtanto ko ang aking pagkakamali. Ani Aaron Martin na may nanginginig na boses. Si Aaron Jackson ay may napakahigpit na kahilingan sa kanyang mga empleyado, kani-kanina lang, ang ilan ay itinapon at itinapon dahil sa pambubuli sa iba, umaasa sa kanilang kapangyarihan. Napagtanto mo ang iyong pagkakamali, kung gayon ano ang iniisip mo ngayon. Sa tingin mo na ang pagiging malapit kay Brancock, paprotektahan ka niya. Yumuko si Aaron Jackson at bamulong sa tenga ni Aaron Martin. Boss, si Aaron Martin, na pawis,
ay nanginginig na parang dahon. Ako, si Aaron Martin, ay sumusumpa sa langit. Kung maglalakas loob akong maging hindi tapat sa amo, naway tamaan ako ng kulog. Binigyan nga ako ni Brancop, ngunit ito ay para lamang makipagkaibigan. Magtiwala ka lang, boss, may magbabalik ako ng mga paninda bukas. Kalimutan ang tungkol sa pera, hanggat maaari siyang manatili sa workforce ni Mr. Jackson, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na bumangon muli sa madaling panahon. Hanggat tumatagal ang mga luntiang burol, walang kakapusan sa panggatong. Tandaan mo ito, sa susunod na kukuha ka ng pera ng iba, timbangin mo muna ang sarili mong halaga. Tinapik ni Aaron Jackson ang balikat ni Aaron Martin, sinabing, mataas ang respeto ko sa iyo, ngunit labis akong ikinadismaya ng iyong mga aksyon. Boss, nagkamali ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nangangako akong hindi ako makikipag-ugnayan sa iba, at magiging tapat sa iyo na parang aso. Basang-basa na ang damit ni Aaron Martin, at sa mga sandaling ito ay mapatla ang kanyang mga labi, ang kanyang katawan sa sukdulan. Masyado kang malupit sa empleyado mo, kumukuha lang ng pera. Hindi rin maganda si Brancop. Bakit hindi kunin ang pera niya kung libre? Pinanood ni Julius Reed si Aaron Jackson na pasaway at natatawang sabi sa gilid. Damn it! Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa amo ko. Ngayon hatiin kita sa kalahati. Nilaybot ng mga mata ni Aaron Martin ang paligid, pinulot niya ang kahoy na patpat sa lupa, at naghanda na sumugod kay Julius Reed. Fine, gagawin namin ang sinabi mo, hindi na ibabalik ang pera mula kay Brancop. Sabi ni Aaron Jackson mula sa likod ni Aaron Martin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 387, Pusa pa rin sa lungguhit isa. Markang paywa. Nang marinig ito, ang kaninang mabangis na si Aaron Martin ay biglang tumigil sa kanyang paglalakad. Bahagya niyang naramdaman na may mali. Kumusta ang mga bagay kamakailan? Tanong ni Julius Reed kay Aaron Jackson. Not bad. Walang pinagkaiba sa dati. Lumapit si Aaron Jackson habang nakapulupot ang mga kamay sa likod, nakangiti mula tenga hanggang tenga. Sa sandaling ito, si Aaron Martin ay ganap na natulala. Hindi marami sa Gonzales City ang nangahas na magsalita ng ganoon sa kanilang amo. Not to mention Gonzales City, even those rich businessmen from Five River Province wouldn't dare to be so casual. Sa Gonzales City, ang pangalan ni Aaron Jackson ang batas. So, Aaron Martin, tama ba? Lumapit si Julius Reed kay Aaron Martin. Tulala na tumanggaw si Aaron Martin. Pwede mo akong suntukin mamaya, kailangan ko munang makausap ang kaibigan ko. Tinapik ni Julius Reed si Aaron Martin sa dibdib at inagaw ang kahoy na stick sa kamay niya para itapon iyon. Talagang pusa yan sa katawan mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang amo mo kung ano ito. Isang pusa. Tumanggaw si Aaron Jackson at nagsimulang makipag-usap kay Julius Reed. Medyo magulo ang mga bagay sa Five River Province kamakailan. Tumangala si Julius Reed sa kalangitan sa gabi at bamantong hininga. Kung gayon, hahanap ako ng paraan para maibalik ang kapayapaan, nakangiting sabi ni Aaron Jackson. At least sa Gonzales City, kaya kong gawin itong mapayapa. At paano kung may ayaw na maging mapayapa dito? Tumingin si Julius Reed kay Aaron Jackson at ngumiti. Ang ilang mga tao ay masyadong nakasanayan sa isang mapayapang buhay, sila ay palaging naghahanap ng ilang kaguluhan. Kung ayaw ng isang tao na maging mapayapa, gagawin ko itong mapayapa. Ipapadala ko siya sa morgue, paano iyon? Si Aaron Jackson, na nakahawak pa rin sa likod ng kanyang mga kamay, ay walang anumang pahiwatig ng kanyang karaniwang pagiging amo. Natulala talaga si Aaron Martin. Sa lahat ng oras niya sa grupo, ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Aaron Jackson na napaka-relax at masayang nakikipag-chat sa isang tao. Sino sa mundo ang Amos Davenport na ito? Wala na akong gagawin, dapat iuwi ko na ang asawa ko. Tinapik ni Julius Reed si Aaron Jackson sa balikat. Maraming pera si Brancop, maaari kang humingi ng higit pa sa kanya ng walang isyu. Muling bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Aaron Martin. Ang lakas ng loob na tapikin si Aaron Jackson sa balikat. Baliw ba ang lalaking ito? But not only did Aaron Jackson not mind at all, he also turned to Kella Radcliffe and very courteously said, "If ever need sister-in-law in Gonzales City,
Just come find me. Don't consider me an outsider. Ma'am. Tumango si Kela Radcliffe, kalmado ang kanyang ekspresyon. Kung narinig ng ibang tao si Aaron Jackson na magsalita ng ganoong mga salita, malamang naluluhod sila kaagad at magpapasalamat ng walang hanggan. Ngunit ang dalawang ito ay tila ganap na normal, nang walang pahiwatig ng pagkagulat. Kuya, gabi na ngayon, pumunta ka sa pwesto ko bukas, kakain tayo at iinom ng maayos, tapos suntukin mo ako, okay? Mukhang problemado si Julius Reed habang nakikipag-usap kay Aaron Martin. Kumatok. Lumuhad si Aaron Martin sa lupa, pinagdikit ang kanyang mga kamay, ako ay naging bulag na parang paniki. Kapatid na Dragon, kung kailangan mo ng anumang bagay mula kay Aaron Martin, sabihin mo lang ang salita. Sa pamamagitan ng apoy at tubig. Hindi man lang ako kumukurap. Napagtanto niya ngayon na kilala ng lalaking ito si Aaron Jackson. At tila hindi mababaw ang kanilang relasyon. Tungkol naman sa ginawa niya kanina. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang mga naunang aksyon, si Aaron Martin ay natakot kaya naasar ang kanyang pantalon. Sabi mo babayaran mo ang kapatid ko. Yumuko si Julius Reed at nagtanong. Mayroon bang tungkol doon? Medyo naging istrikto ang tono ni Aaron Jackson. Hindi. Kuya Dragon, mali ang narinig mo, sabi ko bibigyan ko ang sarili ko ng discount. Tumangala si Aaron Martin, nakangiting humihingi ng tawad. Ganun ba? Tapos tingnan natin kung may discount. Masayang tanong ni Julius Reed. Markang paywa. Tingnan mong mabuti. Huminga ng malalim si Aaron Martin, pumitas ng kahoy na patpat mula sa lupa, itinikom ang kanyang mga ngipin, itinaas ito, at bamulong, Nay, Mrs., pasensya na. Ang apo at anak mo, natatakot akong tapos na sila. Pagkasabi nun, sasaksakin na siya ng mabangis. Kalimutan mo na. May kasamang babae dito. Inagaw ni Julius Reed ang kahoy na patpat at inihagis ito sa isang tabi, pumalakpak ang kanyang mga kamay, alis muna ako, pagod ang asawa ko. Okay, tumango si Aaron Jackson nang hindi na nagsalita pa. Pagkaalis ng grupong ito ng mga tao, takot na takot si Aaron Martin na hindi siya makatayo mula sa kanyang mga tuhod. Nanghina ang kanyang mga paa, at bumagsak siya sa lupa. Imbes na lumuhad, mas mukhang nakahandusay siya. Kung hindi mo muling igalang ang taong iyon, papatayin ko ang iyong buong pamilya. Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumalikod si Aaron Jackson at umalis. Oo, naramdaman na lamang ni Aaron Martin na natuyo ang kanyang bibig at ang mga mata ay nakakita ng mga bituin. Kuwit. Pagka-uwi, dumiretso si Anna Harris sa kanyang kwarto para matulog dahil sa galit. Si Julius Reed at Kela Radcliffe na lang ang naiwan nitong nakaupo sa sala. Nasa labas ng clubhouse ang kotse ng tatay mo. Sabi ni Julius Reed. Ano? Nagulat si Kela Radcliffe sa una, pagkatapos ay medyo nagalit. Alam ko na, bakit pa paulit-ulit na sinasabi sa akin ng nanay ko nitong mga nakaraang araw kung gaano kagaling si Brancock, mukhang natanggap siya ng suhol. Sa mundong ito, malamang nakakaiba ang ganitong kaugalian ng pagbebenta ng anak na babae. Hindi ka pa ba nasasanay? Kumuha si Julius Reed ng isang tasa ng tsaa at humigop ng mahina. Totoo yan. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Kela Radcliffe. Talagang top quality ang mga ganoong magulang, in a bad way. Pero kahit na ano, sila talaga ang mga biological parents niya. Ano ang plano mong gawin sa kumpanya? Ibinaba ni Julius Reed ang tasa ng tsaa at tuwid na umupo. Hindi ko alam. Si Brancock ay makitid ang isip, narinig mo rin ang kanyang mga salita ngayon, hindi siya titigil hanggat hindi niya pinapatay ang Radcliffe Group. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Kela Radcliffe nang magsalita siya tungkol sa bagay na ito, hinaplos niya ang kanyang ulo nang walang magawa at sinabing, natatakot ako na ang kumpanyang ito na iniwan ni Lolo ay talagang makukuha. Ngunit anuman ang mangyari, gagawin ko ang aking makakaya upang lumaban hanggang sa wakas. Habang sinasabi niya ito, sumilay sa kanyang mga mata ang determinasyon. Ayaw sumuko, may idea talaga ako. Napansin ni Julius Reed ang bahagyang paggalaw ni Kela Radcliffe. Tumayo siya at naglakad sa likuran niya, at sinimulan siyang imasahe ng marahan. Pagkatapos ng kanyang paghipo, nadama ni Kela Radcliffe ang higit na nakaka-relax sa kanyang ulo. Anong ideya? Nakita mo rin, pati ang general manager ng Wilson Group ay nakikisali. Alam kong kaibigan mo si Aaron Jackson,
Ngunit kapag nakialam na ang Wilson Group, kahit siya ay hindi na mapipigilan. After a pause, Keller Radcliffe shook her headlessly. Ngayon ang mga negosyante sa Gonzales City ay lahat nakikinig kay Bran Cook, natalo kami. Ang mayamang ikalawang henerasyon na naruroon sa pagtitipon ngayon ay kumakatawan sa interes ng kani-kanilang pamilya. Sila ay ipinadala ng kanilang mga pamilya upang dumalo sa layuning ito sa isip. Kamakailan lamang, si Ovidio Cook ay nagpapanatili ng isang mababang profile sa likod ng mga saradong pinto sa buong araw, na parang nakatagpo siya ng ilang mga problema. Dahil dati na rin siyang malapit na nauugnay sa Radcliffe Group, at ang iba pang malapit sa kanya tulad ni Miguel Abbott at Stanislaus Potter ay nagkaroon na ng gulo, mahirap na huwag hayaang tumakbo ang imahinasyon ng isang tao. Sa pagdating ni Bran Cook sa Gonzales City na nagdadala ng kagustuhan ng mga pangunahing pamilya mula sa kabisera, malugod siyang tinatanggap sa mga lokal na negosyante. Si Ovidio Cook ay namuno dito sa loob ng maraming taon, at maraming mayayamang mga ngalakal ang higit o hindi gaanong inapi ng Titan Group. Ngayon ay isang pagkakataon para palitan si Ovidio Cook. Sa ganoong sitwasyon, si Keller Radcliffe ay hindi nagkaroon ng pagkakataong magbago. Ang maliit na Radcliffe Group, paano ito lalaban sa alyansa ng napakaraming tao? Actually napakasimple lang. Gusto ni Bran Cook na mag-set up ng business alliance, di ba? The Radcliffe Group, being part of Gonzales City, naturally qualified to join. Kung papasok ka, baka iba na. Nakangiting sabi ni Julius Reed. Tumigil ka sa pagbibiro, ano ang maaaring magbago kung pupunta ako? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Keller Radcliffe. Gawin kitang chairman. Bumulong si Julius Reed sa kanyang tenga, kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 388, Tahimik na lugar sa Lungguhit 1. Markang Paywa. Ang balita ng pagbuo ng alyansa sa negosyo, tulad ng isang buhawi, ay tumagos sa Gonzales City sa isang iglap. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa pribadong club ni Bran Cook upang simulan ang pagtalakay sa mga detalye. Halos lahat ng lokal na negosyante na may ilang kapital sa Gonzales City ay inanyayahan na lumahok sa pulong na ito. Ngunit ang pinakanakakagulat ay dumalo rin si Keller Radcliffe, ang CEO ng Radcliffe Group, na kamakailan lamang ay naging sentro ng atensyon ng lahat. Ang club ay puno na sa kapasidad, at dahil si Keller Radcliffe ay dumating ng huli, kailangan niyang umupo kasama si Julius Reed malapit sa pasukan. Marami ang tumingin kay Keller Radcliffe na may mga talakayan sa paligid. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak at paghamak. Ang Radcliffe Group ay nasa bingit na ng bangkarota, at si Bran Cook ay malinaw na nagpahayag noong gabi bago niya na nilayon niyang maging unang makakuha ng Radcliffe Group, na nagbibigay ng halimbawa sa pamamagitan ng paggawa ng isang sacrificial chicken para balaan ang mga unggoy. Kaya naman, marami ang tumingin kay Keller Radcliffe na may habag sa kanilang mga mata. Gayunpaman, isang tao, na hindi pinapansin ang kakaibang hitsura ng lahat, ay lumapit at umupo sa tabi ni Keller Radcliffe. Si Yossar Davenport iyon, kaklase at kaibigan ni Keller Radcliffe. Keller Radcliffe, hindi ka dapat pumunta ngayon. Sabi ni Yossar Davenport sa mahinang boses. Ano ang mali, kapatid na Davenport? Hindi ba ito ay pagtitipon ng mga negosyante ng Gonzales City? Bilang CEO ng Radcliffe Group, paano ako hindi makakarating? Maganda ang impresyon ni Julius Reed kay Yossar Davenport, lalo na noong nakaraang gabi, tumaas ng husto ang pagpapahalaga niya sa kanya. Sa mga panahong ito na pinagkakakitaan, napakabihirang makakita ng katulad niya. Pagkatapos ng kahihiyan kagabi, pinipigilan na ni Bran Cook ang kanyang galit. Sa pagpunta mo rito ngayon, hindi ka ba humihingi ng karagdagang kahihiyan? Napabuntong hininga si Yossar Davenport, masyadong makikitid ang tao. Hindi siya titigil hanggat hindi kanya nases Ira at ang iyong pamilya. Pagkaalis ni Julius Reed at ng iba pa kagabi, ipinangako ni Bran Cook sa publiko na papaluhod na parang aso sina Amos Davenport at Keller Radcliffe at humingi ng awa. Kung hindi, hindi niya dadalhin ang pangalan ng Cook. Okay lang, paano mo nalaman na hindi ko kayang maging sanhi ng pagkasira ng pamilya niya? Sa isang malabong ngiti, si Julius Reed ay tila walang pakialam. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumabas si Bran Cook, hawak ang isang baso ng alak, at malalim na yumuko sa mga negosyanteng naruroon.
Pagkatapos ay umalangaw-ngaw ang malalakas na palakpakan sa loob ng clubhouse. Kahapon, sigurado akong naging pamilyar kayong lahat sa aking plano. Nagmula sa Gonzales City, natural kong iniisip na pakan-abangan ang ating lungsod. Ang alyansa sa negosyo na inihahanda nating itatag ay naglalayong himukin ang bawat negosyo sa Gonzales City na maging mas malakas. Naglakad si Brancock sa gitna ng entablado, nakita ang nakangiting mga mukha ng mga negosyante sa ibaba niya, at sinabing, noon, lahat ay nagkalat. Bawat isa ay nag-iisip ng kanilang sariling negosyo. Ngayon, gusto kong i-twist tayong lahat sa iisang lubid upang tayo ay makapagbigay ng higit na lakas ng magkasama. Ito ay tulad ng pagkayam ng 5 daliri sa isang kamao at paghagis ng isang malakas na suntok kapag tayo ay may pinakamalakas na suntok. Muling napuno ng malakas na palakpakan ang silid. Ngunit para sa amin na bumuo ng isang hindi masisira na alyansa ay hindi magiging madali. Sa puntong ito, nagbago ang tono ni Brancock, ang Radcliffe Group ay naging target na ngayon para sa lahat. Ang kumpanyang ito ay may malaking utang dahil sa mahinang pamamahala, at ang naturang kumpanya ay higit na nararapat sa aming suporta. Paano namin ito susuportahan? Pagkuha, nagsimulang maghiyawan ang mga tao sa karamihan. Eksakto, ang Radcliffe Group ay isa ring dekada gulang na kumpanya, na may kapuri-puri na karanasan at epekto ng tatak sa loob ng industriya. Sa sektor ng electronics, ang Radcliffe Group ay kasalukuyang nasa top 5 sa Gonzales City. Nakakalungkot na makita ang gayong kumpanya na mabangkarote. Nagpakita ng panghihinayang si Brancock, bumantong hininga, at sinabing, ngunit ang ikinagulat ko ay ang CEO ng Radcliffe Group ay talagang dumating para dumalo sa pagtitipon na ito ng mga negosyante ng Gonzales City ngayon. Na-curious ako kung anong mukha ang dapat niyang dumalo. Nasaan siya? Naglakas loob siyang magpakita. Anong walang hiyang kapangahasan? Markang paywa. Alam na talaga ng lahat matagal na ang nakalipas na hindi nasisiyahan si Brancock kay Kela Radcliffe, kaya tuwing nababanggit si Kela Radcliffe, napupuno sila ng mali siya. Sandaling sumiklab ang mga insulto, at maraming hindi kas-iya siyang salita ang lumabas sa bibig ng mga kilalang negosyanteng ito. Nandito lang ako. Pagharap sa mga sumpa, tumayo si Kela Radcliffe at sumigaw ng malakas. Agad na tumahimik ang venue, nabaling ang lahat kay Kela Radcliffe, curious kung ano ang gagawin ng dalaga. I just want to ask, hindi ba ito ang Gonzales City Entrepreneurs Conference? Sa ilalim ng tingin ng marami, nagtanong si Kela Radcliffe nang walang pagmamataas o kay abangan. Eksakto, ito ay nakasulat ng malinaw bilang araw. Itinuro ni Brancock ang banner sa itaas at nagsalita, ang mga salitang Gonzales City Entrepreneurs Conference, hindi mo ba nakikita ng malinaw ang mga ito? Eksakto, bulag ka ba? Hindi ka man lang marunong magbasa. Gumagawa ng misteryo sa wala. Lahat ay nagpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan. Hanggat sinisiraan mo si Kela Radcliffe sa komperensyang ito, tama ka sa politika. Dahil ito ay ang Gonzales City Entrepreneurs Conference, kung gayon gusto kong itanong kay Young Master Cook, hindi ba itinuturing na isang negosyo ang Radcliffe Group? Prangkang tanong ni Kela Radcliffe. Ha, sa ilalim ng iyong pamamahala, ang Radcliffe Group ay nahaharap sa pagsasara, at maging ang mga sweldo ng mga empleyado. Mr. Cook, tinanong ko kung ang Radcliffe Group ay binibilang-bilang isang lokal na negosyo ng Gonzales City. Gumanti naman ng putok si Kela Radcliffe, diretsyong nakatingin sa mga mata ni Brancock. Ang kanyang titig ay tila tumagos sa puso, kaya hindi komportable si Brancock. Oo, kahit anong mangyari, ang Radcliffe Group ay isang lokal na negosyo ng Gonzales City, aminado ako. Pero, ngunit ang Radcliffe Group ay nahaharap sa pagkalugi at malamang na ay drag pababa ang iyong alyansa sa negosyo, iyon ba? Pinutol siya ni Kela Radcliffe, malakas na sinabing, patuloy ka pa sa pakikinabang sa mga taga-ron, ngunit sa unang tanda ng problema, nilalamon mo ang mga negosyong talagang nahihirapan. Sinisipan nito ang isang tao habang sila ay nakababa, hinihila ang alpombra mula sa ilalim nila. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, lumingalinga si Kela Radcliffe sa paligid, tinitigan ang mga negosyanteng naruroon, ang suliranin ng Radcliffe Group ay alam na alam ninyong lahat, ito ay nagsasangkot lamang sa inyo ng lahat ng pagputol ng mga order at paglabag sa mga kontrata. Kung hindi,
Ang Radcliffe Group ay magiging isang malaking negosyo na may kita na higit sa 100 milyon. Sino sa inyo ang makakagarantiya na ganoon din ang mangyayari sa inyo sa hinaharap? Malamang marami sa inyo dito ang nalulugi, umaasang mababaligtad ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsali sa tinatawag na business alliance na ito, di ba? Pero paano kung ikaw ang nasa posisyon ko? Wala ka bang may iwan kundi ang mga buto na mapupulot? Pagkatapos, kapag nabusog ka na, gagamitin mo ang parehong mga taktika na inilapat mo sa Radcliffe Group sa iyong sarili. Sa huli, may iwan ang buong Gonzales City na mag-isa si Branco. At kayo, magiging empleyado niya kayong lahat. Sa pagtatapos, ang boses ni Keller Radcliffe ay nilunod ang mga bulungan ng iba. At marami sa mga nanunumpa sa kanya ay tumahimik. Agad na tumahimik ang venue, napakatahimik na may naririnig kang pagbagsak ng pin. Ang bawat tao ay nag-iisip kung maaari nga silang kainin ng paunti-unti ni Branco, tulad ng inilarawan ni Keller Radcliffe. Ang Radcliffe Group ay humarap sa krisis hindi dahil sa mahinang pamamahala, ngunit dahil parehong tumalikod ang mga supplier at distributor, na humahantong sa kasalukuyang sitwasyon nito. Kung sakaling dumating ang isang araw na sila ay tretuhin ng pareho, sila rin ay malamang na mahuli. Kalokohan. Pulang-pula si Branco mula sa pagtawag, ngunit nang punahin muli niya si Keller Radcliffe, hindi karaniwan, walang mga day-andang ng pagsang-ayon mula sa karamihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 389 na kondisyon ng Wilson Group sa Lungguhit 1. Kahanga-hanga. Pagkaupo ni Keller Radcliffe, nag-thumbs up si Yasser Davenport. Iyon ay ang lahat ng kanyang pagtuturo. Napasulyap si Keller Radcliffe kay Julius Reed, na hindi pa nakakabawi sa emosyon kanina. Bahagyang ngumiti si Julius Reed na parang walang nangyari. Ang Radcliffe Group ay isang lokal na negosyo ng Gonzales City, at sa palagay ko maaari itong sumali. Walang problema dyan, dahil lokal na alyansa ang pinag-uusapan natin sa Gonzales City. Walang dahilan para hindi papasukin ang Radcliffe Group. Nagnenegosyo kami sa isang tuwid at tuwirang paraan, kaya ano ang posibleng magkamali sa pagpapapasok sa kanila? Pagkatapos ng talumpati, nagbago na ang mga boses sa loob ng meeting room. Marami sa mga taga-suporta ni Branco ang piniling manatiling tahimik, dahil ang lantarang pagsang-ayon sa puntong ito ay malinaw na walang katwiran. Ang mga tao ay makasarili, at kapag ang kanilang sariling mga interes ang nakataya, sila ay nagiging napakasensitibo. Katulad ngayon, napukaw sa mga salita ni Keller Radcliffe, nagsimula silang mag-alala sa kanilang sarili. Sa huli, ang karamihan sa mga negosyante ay hindi pa rin umuunlad. Maliit na bilang lamang ng mga oligarko ang patuloy na kumikita. Ngunit gaya ng kasabihan, ito ang nangungunang gansana na baril, ang mga oligarch na ito ay tiyak na hindi tatayo at susuportahan si Branco sa oras na ito. Kung gagawin nila ito, ang kanilang reputasyon sa bilog ay gagawin para sa. Kahit na marami ang hindi malay na ituring ang gayong tao na nangunguna bilang isang kaaway. Dahil lahat ay tila sumasang-ayon, pumapayag din ako sa Radcliffe Group na sumali sa alyansa ng negosyo. Ngunit, sa puntong ito, nakaramdam ng labis na pag-aatubili si Branco. Sa sandaling bahagi ng alyansa sa negosyo, hindi siya maaaring magsagawa ng mga pagkuha ng hayagan at nasa itaas. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung paano hikayatin ang Wilson Group na sumali sa amin. Kung kasama namin ang higanteng ito, ang aming pag-unlad ay lubos na mapabilis. At marami sa inyo ang maaaring makita ang mga resulta ng aming alyansa sa negosyo sa oras na ito sa susunod na taon. Inilipat ni Branco ang paksa ng direkta sa Wilson Group. Palagi siyang pinagkakaguluhan ng Wilson Group. Ang Gonzales City ay nasa Five River Province, at ang nangungunang negosyo ng Five River Province ay walang iba kundi ang Wilson Group. Kung masisiguro nila ang pagsasama ng Wilson Group, magiging mas madali ito. Maging ito ay capital networking o corporate management. Ang pag-asa lamang sa mga lokal na negosyo ng Gonzales City, mahirap gawin ang anumang makabuluhang bagay. Gaya ng sinabi ni Keller Radcliffe kanina, karamihan sa mga negosyo ay nalulugi. Ang ilan ay kumikita, ngunit hindi gaanong. Ang pagsali sa alyansa sa negosyo, lahat ay naglalayong kumita ng pera. Kung hihilingin sa kanila na maglagay ng cash upfront, marami ang hindi papayag. Sa kasong iyon,
ang pagtatatag ng alyansa sa negosyo ay maaantala ng walang katiyakan. Ngunit kung makakasali ang Wilson Group, magkakaroon ito ng malaking pagkakaiba. Nang magsalita si Bran Cook tungkol sa planong ito, para sabihin ito ng tahasan, hinihila niya ang Wilson Group para mamuhunan. Para sa mga ganitong oligarkiya na negosyo, ang kanilang pinapahalagahan ay hindi ang agarang tubo, kundi ang pangmatagalang pag-unlad. Hanggat naniniwala ang Wilson Group na ito ay magdadala ng napakalaking pagbabalik sa grupo sa hinaharap, tiyak na sasang-ayon sila. Hindi sila kapos sa pera. Kapag ang puhunan ay ginawa, ito ay mabilis na magiging cash at ipapamahagi sa mga negosyanteng naruroon. Sa sandaling matikman ng mga negosyante ang tagumpay, tiyak na aktibong makikipagtulungan sila at maaaring handang mag-alok ng kanilang mga mapagkukunan at ari-arian upang palakasin ang alyansa. Sa sandaling magsimulang mabuo ang alyansa, maaaring bumalik si Bran Cook sa kabisera kasama ang tagumpay na ito at akitin ang mga mayayamang young master na mamuhunan. Sa kalaunan, ang lahat ng pera na ito ay makakahanap ng paraan sa kanyang mga bulsa, at siya ay epektibong magiging chairman ng alyansa. Sa panahong iyon, hindi sinasadya ng lahat na hahayaan ang Bran Cook na lumago ng napakalakas at nawala ang kanilang kakayahang umunlad ng nakapag-iisa. Unti-unting nabubulok sa kanya. Nakipag-ugnayan ako sa general manager ng Wilson Group kahapon, ngunit hanggang ngayon, walang tugon. Napabuntong hininga si Bran Cook, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Sana maging maayos ang lahat. Kung makakasama sa amin ang Wilson Group, siguradong gagawa kami ng pagpatay. Ang Wilson Group ay may malalim na bulsa, maaaring hindi sila interesado sa atin. Narinig ko na rin ang tungkol sa bagay na ito, ngunit ayon sa aking mga pagtatantya, malabong sumali ang Wilson Group. Ang lahat ay same time na nag-uusap, iniisip kung sasali ang Wilson Group o hindi. Alam na alam nila na ang isang malaking kumpanya ay hindi tumitingin sa agarang kita kundi sa pangmatagalang pag-unlad. Kung talagang makukumbansi nila ang Wilson Group na mamuhunan, maaari silang kumita ng malaki sa oras na ito sa susunod na taon. Maya-maya, nagmamadaling umakyat sa stage ang isang binata at bamulong sa tenga ni Bran Cook. Muling tumahimik ang eksena dahil maraming tao ang gustong malaman kung ano ang nangyari. Pagkaalis ng binata, sinabi ni Bran Cook na nakakunot ang noo, mga ginoo at mga ginoo, si Manager Lou ng Wilson Group ay tumawag sa kanyang assistant para sabihin na ang usapin ay naisumat na sa mga senior executive, ngunit hindi sila masyadong interesado at malamang na hindi ito isasaalang-alang. Paano naging ganito? Sayang. Ang Wilson Group ay isang behemoth, paano sila mag-aalaga sa isang maliit na piraso ng cake? Kung hindi sasali sa amin ang Wilson Group, mahihirapan kaming kumita. Nagkatinginan ang lahat, puno ng pagdududa ang mga mukha. Ano kaya ang ay dudulot sa kanila ng pagtatatag ng commercial union na ito kung hindi nila mahatak ang Wilson Group? Magkakaroon ba ng anumang tubo? O ibibigay lang ba nito ang subsidyo sa mga maliliit na kumpanyang nalulugi? Mangyaring makatitiyak, nang makita ang mga pagdududa ng lahat, kinalma ni Bran Cook ang kanyang sarili at nagpatuloy, kahit na hindi sumali ang Wilson Group, ilalagay ko pa rin ang aking 10 bilyon dito, at ang aking mga kaibigan mula sa kabisera ay mamumuhunan din sa komersyal na alyansang ito. Sa kabila ng kanyang mga salita, malinaw na nabawasan ang pananabik ng mga tao. 10 bilyon ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa isang malaking lugar tulad ng Gonzales City, na may higit sa 100 mga negosyo, ang halagang ito ng pera ay halos hindi gagawa ng splash. Ang tanging pag-asa lang nila ngayon ay magbago ang isip ng Wilson Group. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok mula sa pintuan at yumuko kay Bran Cook. Lahat, kinakatawan ko ang Wilson Group sa Gonzales City. Kalahating oras lang ang nakalipas, nakatanggap ako ng tawag mula sa grupo na humihiling sa akin na dumalo sa Gonzales City Entrepreneurs Conference at ihatid ang paninindigan ng kumpanya. Matapos lumakad ang lalaki sa gitna ng venue, biglang tumahimik ang malaking conference room. Ang lahat ay sabik na malaman ang huling paninindigan ng Wilson Group. Naghintay silang lahat ng may pag-asa, ang ilan ay pumikit pa at nanalangin ng tahimik. Para sa mga malalaking kumpanya, ang pagsali sa isang alyansa sa negosyo ay icing lamang, ngunit para sa karamihan ng mga negosyo, ito ay isang kaloob ng Diyos. Sa katunayan,
Ang mga iniisip ng matataas na ehekutibo ay napakasimple, kung maaari mong hikayatin sila, makakakuha ka ng aming puhunan. Kung hindi, paumanhin, hindi kami sasali sa alyansa. Nakangiting tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, alam nyo, ang Wilson Group ay may sapat na puhunan at hindi kapos sa pera. Ngunit kailangan mong bigyan ang aking mga nakatatanda ng sapat na dahilan. Sa ngayon, may computer sa kotse sa likod ko, maaari mong subukang sumali sa isang video conference doon. Ang aming pamunuan ay naglabas ng buong umaga habang naghihintay ng isang tao na kumbansihin sila. Sige, kung ganoon nga, susubukan ko. Naniniwala ako sa discernment ng mga executive ng Wilson Group at sa sarili kong kakayahan. Si Brancock, puno ng kumpiyansa, ay bumaba mula sa entablado at tinungo ang isang Maybach na nakaparada sa labas ng venue. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 370 overbearing assistant sa lungguhit isa. Sa pagmamasid sa kumpiyansa na pigirin ni Brancock, nagsimulang magtalakayan ang mga negosyante ng Gonzales City. Sa tingin mo ba ito ay gagana? Labis silang umaasa sa pagsali sa Wilson Group. Lalo na sa pagdating ng nasa katanghaliang gulang na ito, napuno sila ng malaking pag-asa. Sa tingin ko ito ay maaaring gumana. Kung ang Wilson Group ay hindi interesado, hindi sila magkakaroon ng problema sa pagpapadala ng isang kinatawan sa lahat ng paraan dito. May katuturan. Napakahusay niyang Master Cook. Sa paghawak niya sa mga negosasyon, sa tingin ko ay may napakagandang pagkakataon na ito ay magtagumpay. Kung tutusin, siya ay isang taong bumalik mula sa kabisera. Sa talento niyang Master Cook, ang Wilson Group ay tiyak na magkakaroon ng interes. Ang pagbuo ng isang alyansa sa negosyo ay magiging isang pagpapala para sa atin sa Gonzales City. Ang mga negosyante ay labis na nasa sabik, halos parang natanggap na nila ang kanilang bahagi ng mga kita mula sa alyansa. Tila buo ang tiwala ng lahat kay Brancock at naniniwalang tiyak na maisasara niya ang deal. At si Brancock mismo ay nag-isip din. Pumasok siya sa Maybach na itinalaga sa delegasyon ng Gonzales City ng Wilson Group, nakatingin sa isang computer na nakalagay sa likurang upuan. Kumusta? Ako si Brancock, at ako rin ang nagpasimula ng alyansang ito sa negosyo, sabi niya, magalang na ipinakilala ang kanyang sarili. Tumanggo lang ang binata sa computer. Patuloy na nagsusulat ng mga notes gamit ang kanyang panulat at papel bilang tugon sa pagpapakilala sa sarili ni Bran. Tungkol sa konsepto ng alyansa sa negosyo, ako ngayon ay bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi mo pa ako nakumbinsi pagkalipas ng 3 minuto, pasukin mo na ang ibang tao. Biglang putol ng binata kay Brancock, na sinuri ang kanyang wristwatch nang walang pahiwatig ng kagandahang loob. Halatang nagulat si Brancock. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magiging sobrang agresibo at dominante kaagad. Kung tutusin, isa siyang returnee from abroad na kumita sa kabisera bago siya tretuhin na parang bituin noon sa Gonzales City. Sino sa mga lokal na negosyante ang hindi gumalang sa kanya bilang isang Diyos ng kayamanan? Maging ang underground boss ng Gonzales City, si Aaron Jackson, ay personal na dumating upang salubungin siya. Ngunit ngayon, ang taong ito mula sa Wilson Group ay tumatahol sa kanya. Gayunpaman, sa ilalim ng bubong ng ibang tao, kinailangan ni Brancock na ibaba ang kanyang ulo. Pinakalma niya ang kanyang emosyon at pinipigilan ang kanyang galit. Nagtanong, kung tatanungin ko, ano ang iyong pagkakakilanlan? Assistant General Manager. Tumingin ang lalaki kay Brancock at walang pakialam na sinabi, may natitira kang 2 minuto. Assistant General Manager. Nang marinig ang pamagat na ito, kumurap si Brancock, at isang pakiramdam ng kahihiyan ang bumalot sa kanya. Naisip niya na ang kaharap ay maaaring isang direktor o hindi bababa sa isang manager ng departamento. Pero katulong lang ang binata sa harapan niya. Kagabi, nanalo pa rin siya at kumakain kasama si Thatch Rose, at ngayon ay isang katulong ang nang-ahas na maging mapangahas. Galit na galit si Brancock. Gusto kong makipag-usap sa iyong pangkalahatang tagapamahala. Mangyaring ihatid ang aking kahilingan, sabi niya, naglagay ng mapang-akit na hangin, sabay-sabay na inilabas ang lahat ng kanyang pagkabigo. Maaaring makapangyarihan ang Wilson Group, ngunit tiyak na hindi nito binigyan ng karapatan ang isang katulong na Panginoon sa kanya. Ikaw, ang katulong,
na kanina pa nagsusulat ng mga tala, ay biglang huminto, tumingin kay Bran Cook ng may panunuya, at sinabing, "Ngayon, wala ka ng 1 minuto pa." Pagkatapos magsalita, pinunit niya ang isang piraso ng puting papel at itinapon ito sa malapit na basurahan, susunod. "Hindi pa tapos ang oras. How dare you treat me this way?" Nagalit na naman si Bran Cook. Inilabas niya ang kanyang telepono, tinitingnan ang Assistant General Manager sa computer, "Tinatawagan ko ngayon ang General Manager mo para magreklamo tungkol sa pang-aabuso mo sa kapangyarihan. Napakalaking proyekto, napaka-ambisyosong plano, halos hindi siya nagkaroon ng pagkakataong ipahayag ang kanyang sarili bago ipakita ang pinto. Ito ay isang napakalaking kahihiyan." Pagkatapos ng ilang nakaraang pakikipag-ugnayan kay Thatch Rose, nakipag-ugnayan si Bran Cook sa telepono ni Thatch Rose sa harap mismo ng assistant na iyon. Ding-ailing-ailing. Naramdaman ni Bran Cook na may mali. Saan nanggaling ang tugtog na iyon? Tumingin siya ng mabuti at nakita ang assistant sa video na naglalabas ng isang mobile phone mula sa isang drawer, iwinagayway ito sa harap ni Bran Cook, at pagkatapos ay sinagot ang tawag. "Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo, nawalan ka na ng pasensya. Mangyaring kunin ang iyong tinatawag na pagkamalikhain at mawala ka." Snap! Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, ibinaba ng katulong ang tawag at inilabas ang isa pang mobile phone, na nagtuturo sa isang tao sa kabilang dulo, "Palitan ang tao. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang masyadong mayabang. Hindi maaayos ang usaping ito ng ganoon kadali. Babalik ako sa iyong kumpanya, para magreklamo tungkol sa iyong pang-aabuso sa kapangyarihan. Maghintay ka at makita." Bago pa matapos ni Bran Cook ang kanyang pangungusap, biglang bumukas ang pinto. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng salaming pang-araw, tulad ng isang agila na nang-aagaw ng sisiw, ay hinayla siya palabas ng kotse at halos itinulak siya sa gilid. Scram! Walang pakundangan na nagmura ang matipunong lalaki. Pagharap sa mas malaking lalaki, marahas na kumaibot ang mukha ni Bran, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao, ngunit sa huli, hindi siya gumawa ng anumang labis na galaw. "Ano ngayon, gusto mo ihatid kita?" Ang matipunong lalaki ay kumuha ng mansanas sa kanyang bulsa, ipinunas ito sa kanyang damit, at sinimulang kainin ito ng may kasakiman. Tingnan natin ang tungkol dyan. Si Bran Cook, na may malungkot na ekspresyon, ay tumalikod at naglakad patungo sa kanyang pribadong club. Ang pag-iisip pa lang ng kay-abangan ng katulong na iyon ay nagalit na siya. Hindi man lang niya nakita ang mga senior executive ng Wilson Group, pero isang assistant lang ang nag-dismiss sa kanya. Nagsimulang kumalat ang galit. Ang masama pa ay nasa kamay ng katulong na iyon ang telepono ni Thatch Rose, kaya wala siyang mapaglagyan ng reklamo. Anong bulok na swerte? Bang! Sinipa niya ang trash bin sa entrance, inayos ang damit, at pumasok sa venue na may ngiti sa labi. Sa sandaling iyon, ang mga negosyante sa venue, na inaabangan ito, ay naisip na mabilis na bumalik si Bran Cook dahil tapos na ang deal. "Binabati kita, Young Master Cook, para sa iyong agarang tagumpay." Kapag kumilos si Young Master Cook, walang bagay sa mundo na hindi magagawa. Kahanga-hanga talaga. Sa tingin ko si Young Master Cook ang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno ng ating alyansa. Iminumungkahi ko na siya ang kunin ang posisyon ng chairman. Dahil nagpakita ang Wilson Group, nangangahulugan ito na interesado sila sa proyekto. Sa isip ng mga taong ito, hanggat ini-sketch ni Bran Cook ang kanyang blueprint, tiyak na masisiguro niya ang puhunan. Nabigo ako, nagawa niyang ipitin ang mga salitang ito sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Agad niyang naramdaman ang pag-init ng mukha niya sa kahihiyan. Mula nang bumalik mula sa ibang bansa, hindi pa siya nakaranas ng ganitong insulto. "Ano? Nabigo? Paano ito posible? Young Master Cook, bakit tayo tatanggihan ng Wilson Group? Naipaliwanag mo ba ng maayos ang mga bagay sa kanilang board of directors?" Sa sandaling marinig nila ang tungkol sa pagtanggi ng Wilson Group na mamuhunan, ang lahat ay nagsimulang mabalisa. Ang isang lutong pato ay hindi maaaring lumipad ng ganoon lang. Lupon ng mga direktor. Malamig na tumikim si Bran Cook at sinabi sa malalim na boses, "Ang tumanggap sa akin ay isang general manager's assistant, at ako ay pinalayas bago pa man ako nagkaroon ng pagkakataong magsalita." Habang sinasabi niya ang salitang, "hinabol", nagngangalit ang kanyang mga ngipin kasabay ng pag-click na tunog.